Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 643 hanggang 50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ano ang nasa isip ni Kuya Willie? Pinaikit ni Francis ang kanyang mga mata. Malinaw na nakita ni Willie ang kanyang intensyon na subukang ipunan ang mga kayamanan mula sa kailaliman ng Purple Smoke Lake. Nangangahulugan din ito na si Willie ay ambisyoso. Ang kalaliman ng Purple Smoke Lake ay isang ipinagbabawal na lugar sa Demigod Forgotten Garden. Hindi lang isang grupo ng malalakas na hayop ang naroon. Higit sa lahat, may mga sirena. Ang mga sirena ay isang species na lumitaw lamang sa mga alamat, at ang kanilang katalinuhan at talento ay hindi mas mahina kaysa sa mga tao. Ayon sa katalinuhan mula sa nakaraan, mayroong isang napakaraming bilang ng mga sirena sa loob ng lawa sapat na sila ay maituturing na isang maliit na kaharian. Mayroong kahit na mga hari sa mga sirena, na kilala lamang bilang Mermaid Kings. Sa tuwing magbubukas ang Demigod Forgotten Garden noon, walang gaanong tao ang nang-ahas na pumasok sa Mermaid Kingdom. Kahit na ang mga nasa Void God Realm ay mahihirapang labanan ang buong Mermaid Kingdom. Umaasa ako na unahin ni Brother Hanford ang higit na kabutihan at makipagtulungan sa amin upang mangalap ng mga mapagkukunan mula sa kailaliman ng Purple Smoke Lake. Ang halaga ng luha ng sirena ay mas mataas pa kaysa sa Purple Scaled Grass. Mataimtim na sabi ni Willie. Luha ng sirena. Yun lang. Ngumiti si Francis. Ang lahat ay may impormasyon tungkol sa Demigod Forgotten Garden, at lahat ng nandito ay nagmula sa Mystic True Sacred Clan. Ang halaga ng luha ng sirena ay talagang mas mataas kaysa sa Purple Scaled Grass. Habang ang Purple Scaled Grass ay pangunahing nagpapalakas sa katawan at bloodline ng isang tao, ang mga luha ng sirena ay nakatuon sa kaluluwa. Tila, ang mga luha ng sirena ay tumagal ng mahabang panahon upang mabuo, at nagkaroon sila ng epekto ng paglilinis ng kaluluwa at pagtulong sa isang tao na maunawaan ang Void God Realm. Ang isang punto lamang na iyon ay lubhang nakatutokso sa mga nasa ilalim ng Void God Realm. Bukod doon, ang luha ng sirena ay maaari ring magpagaling ng mga pinsala sa kaluluwa at maalis ang mga demonyo sa puso. Isa rin itong water elemental treasure na maaaring gamitin sa paggawa ng mga bagay na pangproteksyon sa kaluluwa. Sa totoo lang, binigyan ni Willie si Francis ng malalim na sulyap. Kung ang oras ay hinog na, mas mabuting pumasok sa palasyo sa kailaliman ng lawa. Palasyo sa kailaliman ng lawa. Nagliwanag ang mga mata ng Mystic True Sacred Clan disciples. Ayon sa impormasyon, ang palasyo ay isang lugar na binantayan ng mga sirena sa mga henerasyon. Malamang, ang palasyo sa kailaliman ng lawa ay ang gawaan ng alak ng demigod, at mayroon itong maalamat na Immortal Springs Wine at ang maalamat na Illusion God Wine. Noong nakaraan, ang mga sirena ang may pananagutan sa paggawa ng alak para sa demigod. Huminto si Willie. Naniniwala siya na alam na ni Francis ang lahat ng mga chismis na ito. Ilang libong taon na ang nakalilipas, isang henyo mula sa Sacred Land ang pumasok sa Demigod Forgotten Garden at umibig sa Mermaid Princess. Pagkatapos, sa tulong ng Mermaid Princess, ninakaw ng henyo ang ilang Immortal Springs Wine at ilang Illusion God Wine. Ilang taon pagkatapos umalis sa Demigod Forgotten Garden, ang disipulo ay pumasok sa Void God Realm, at ang henyong ito ay isa na ngayong Emperor. Ang lahat ng iyon ay dahil sa Immortal Springs Wine at sa Illusion God Wine. Ang Immortal Springs Wine at ang Illusion God Wine ay parehong maalamat na alak kahit na sa buong fan universe. Ang Immortal Springs Wine ay nagpapataas ng estado ng pag-iral ng isang tao at maaaring tumaas ang buhay ng isang tao ng 1,000 taon. Ang Illusion God Wine ay maaaring magpapasok sa isang tao sa isang malalim na estado at hayaan ang mga nasa Origin Core Realm na maunawaan ang layunin ng mga hari bago nila aktwal na maabot ang Void God Realm. Kumislap ang mga mata ni Francis. Ang impormasyong mayroon si Willie ay halos pareho sa kanya. Hanggat natagpuan ng isa ang Immortal Springs Wine at ang Illusion God Wine, ang isang normal na sovereign ay magkakaroon ng mataas na pagkakataon na maabot ang Void God Realm. Ang Immortal Springs Wine ay maaaring tumaas ng 1,000 taon. Ito ang kapangyarihan ng buhay at panahon. Sa napakaraming dagdag na oras, kasama ng pagpapalakas sa estado ng pag-iral ng isang tao, walang dapat ikabahala.
Kung ikukumpara, mas gusto ni Francis ang Illusion Godwine, ngunit mas mabuti kung makuha niya ang dalawa. Siyempre, ang panganib na nauugnay sa pagpasok sa palasyo ay napakalaki din. Maging ang mga hari ay mahihirapang dumaan sa kaharian ng Sirena. Ang tanging paraan ay umasa sa katalinuhan at kaunting swerte. Ano ang iniisip ni Kuya Hanford? Ngumiti si Willie. Walang problema sa pagsasama-sama, ngunit paano natin hahatiin ang mga mapagkukunan? Si Francis ay hindi pipi. Sa tulong ng isang top 10 henyo, pati na rin si James na may bloodline ng 10,000 ancient races, isa talaga itong makapangyarihang team. Paano kung bigyan muna kami ni Brother Hanford ng 50 piraso ng purple scaled grass para makatulong sa pagpapalakas ni Brother James at sa sarili ko, pati na rin para madagdagan ang aming compatibility sa Purple Smoke Lake? Napakalakas ng mga hayop sa kailaliman ng Purple Smoke Lake. Hahatiin namin ang mga reward, kasama ang mga luha ng Sirena, 30 hanggang 70. Makakakuha si Brother Hanford ng 30% ng hiwa habang ang iba pang 70% ay hahatiin sa natitirang 5 sa atin, at kung makapasok tayo sa palasyo sa kailaliman ng lawa, ito ay para sa bawat tao para sa kanilang sarili. Buod ni Willie. Si Brother Hanford ay isang tao lamang at nakakakuha ng 30%, habang mayroon kaming 5 tao at nakakuha lamang ng 70%. Tila hindi nasisiyahan si James. Tila si Francis ang may pinakamalaking kalamangan. Hahaha. Kukuha kayo ng 70%. At kailangan kong bigyan kayong lahat ng 50 piraso ng purple scaled grass sa ibabaw niyan. Nang marinig ang mungkahi na iyon, tumawa si Francis. Isinasantibi ang 30 hanggang 70 split, napakahirap para sa mga normal na henyo na makakuha ng higit sa 100 piraso ng purple scaled grass, at kailangan nilang ilagay ang kanilang buhay sa linya para lang magawa ito. Higit pa rito, nagmungkahi si Willie na ang mga gantimpala sa palasyo ay hatiin ayon sa kanilang sariling kakayahan. Kuya Hanford, nag-iisa ka. Huwag mong subukang maging masyadong sakam. Nagsalubong ang kilay ni Willie. Tama, maraming makapangyarihang hayop at eksperto sa Sirena na kailangang harapin. Sumangayon ang ibang mga core na disipulo. Malamig na ngumisi si Francis at umiling. Kung gayon, ano ang iminumungkahi ni Junior Marshall Brother? Hindi masaya si Willie, ngunit kailangan niya ng tulong ng hukbo ni Francis. Ang pagtitipon ng napakaraming purple scaled grass ng mag-isa ay hindi lamang isang pag-aaksaya ng oras, ito ay magiging lubhang mahirap at mapanganib din. Kailangan mong bigyan ako ng mga kayamanan na katumbas ng halaga para sa purple scaled grass. Ang mga kayamanang makikita natin ay hahatiin ayon sa sarili nating kakayahan, at lahat ng kayamanan na ibinibigay sa akin ng aking hukbo ay magiging akin lamang. Desididong sinabi ni Francis. Si Willie at ang kumpanya ay halatang ayaw. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay may malaking bilang ng mga hayop na nasa ilalim ng kanyang kontrol, kaya tiyak na makukuha niya ang higit sa 70% ng mga kayamanan. Sa ibabaw ng Purple Smoke Lake, nag-usap sandali sina Francis at Willie, ngunit wala silang resulta. Nakakatawa. Kinawian ni Willie ang kanyang kamay at umalis kasama ang iba pang mga core na disipulo. Nagulat ang mga kalapit na disipulo mula sa ibang puwersa. Ito ay malinaw na ang kooperasyon ay nabigo. Si Francis ay walang emosyon. Kinokontrol niya ang kanyang hukbo at dahan-daang itinulak patungo sa kailaliman ng Purple Smoke Lake. Dumarami pa rin ang bilang ng mga tangkay ng purple scaled grass na hawak niya. Makalipas ang ilang oras, umabot na sa 100 piraso ang kabuuang nakuha niyang purple scaled grass. Ibinawas ang 40 piraso na kinain na niya, mayroon pang 60 piraso na natitira, ngunit ang purple scaled grass ay wala nang gaanong epekto kay Francis, at hindi na nito mapalakas pa ang kanyang defensive water bloodline. Sa sandaling ito, mas pinapahalagahan ni Francis ang pagsisikap na salakayin ang kailaliman ng Purple Smoke Lake. Habang lumalalim siya, mas malakas ang mga hayop sa lawa. Si Francis ay nawawala ng ilan sa mga mahihinang hayop sa kanyang hukbo, ngunit ang ilan sa mga mas malakas ay kumilos. Gayunpaman, medyo mabagal ang pag-unlad ni Francis dahil medyo malakas ang paglaban. Habang lumalalim siya sa Purple Smoke Lake, mas marami ang mga hayop. Ang lakas ng mga hayop na nakaharap ni Francis ay mas malakas kaysa sa sarili niyang hukbo, at ang kanyang Dark Heart Seal ay hindi magagamit ng walang katapusan.
Makalipas ang kalahating araw, isang malakas na aura ang lumabas sa harapan. Boom! Isang water monster ang lumitaw. Ito ay kasing laki ng isang maliit na bundok at may hindi mabilang na mga galamay, at ibinukan nito ang kanyang bibig at durog patungo kay Francis. Halimaw sa tubig. Nagulat si Francis. Ang water monster ay napakalaki, at ang battle power nito ay malapit sa isang half-step king. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, ang kanyang hukbo ay madudurog ng napakalaking halimaw na ito sa tubig. Eye of Ice Soul. Hindi na naitago ni Francis ang kanyang lakas. Binuksan niya ang kanyang eye bloodline, at isang malamig na lamig ang bumalot sa kaluluwa ng halimaw ng tubig kaya bumagal ito. Dark Heart Seal. Ang asul na buhok ni Francis ay lumipad habang ang isang malakas na pinagmumula ng eye bloodline soul power ay pinakawalan mula sa kanyang kaliwang mata at dumaan sa kaluluwa ng water monster. Sa gitna ng mga alon, ang napakalaking halimaw ng tubig ay nagyelo, pagkatapos ay nagsimula itong magpumiglas. Ang lakas ng water monster na ito ay katulad ng walang limitasyong balina sa karagatan noon. Hindi maka-atres si Francis, kaya kailangan niyang subukang kontrolin ito. Gayunpaman, ang estado ng pagkakaroon ng water monster ay napakalakas, kaya't ang Dark Heart Seal ni Francis ay nakatagpo ng malakas na pagtutol. Makalipas ang ilang hininga, ang Dark Heart Seal ni Francis ay natapos sa kabiguan, ngunit hindi siya sumuko. Gumamit siya ng pangalawang eye bloodline technique. Mata ng ilusyon. Nadala ang kamalayan ng halimaw ng tubig. Makalipas ang ilang paghinga, humina ang resistensya ng water monster. Sa loob ng Eye of Illusion, pinahirapan ito ni Francis ng ilang araw at gabi. Dark Heart Seal. Pagkatapos ay ginamit muli ni Francis ang kanyang eye bloodline soul technique. Sa pagkakataong ito, hindi na gaanong lumaban ang halimaw sa tubig. Madali itong inalipin ni Francis. Nagpakawala ng hininga si Francis. Ang galamay na halimaw ng tubig na ito ay ngayon ang pinakamalakas na hayop na kinokontrol niya. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, magiging mahirap para sa ilang sovereign lord na talunin ang halimaw na ito sa tubig, lalo pa itong kontrolin. Sa water monster na ito sa kanyang hukbo, bahagyang tumaas ang bilis ni Francis. Ang mga normal na hayop ay atres kapag nakita nila ang halimaw ng tubig. Siyempre, kadalasang pinapatago ni Francis ang galamay na halimaw ng tubig sa ilalim ng lawa upang ito ay kumilos bilang isang trump card. Matapos sumulong para sa isa pang 200 milya, nagawa ni Francis na alipinin ang dalawang malalaking ahas ng tubig na may sinaunang linya ng dugo. Ang lakas paglalaban ng dalawang water snake ay hindi bababa sa maihahambing sa huling yugto ng Great Origin Core Realm, higit pa o hindi gaanong maihahambing kay Brother Joe mula noon. Sa sandaling ito, ang hukbo ni Francis ay naging mas malakas. Isang galamay na halimaw sa tubig, dalawang ahas ng tubig, 12 ng mga sinaunang buwaya. Tinansya ni Francis. Ang bilang ng mga hayop na mayroon siya sa kanyang hukbo ngayon ay lumampas sa 1,000. 6 o 700 sa kanila ay yellowfish na ang lakas ng labanan ay maihahambing sa half-step Origin Core Realm. Bukod sa mga sinaunang buwaya, mayroon ding iilan pang mga nilalang na may kakaibang kakayahan at malakas na labanan kapangyarihan. Maaari kong subukan na pumunta sa Mermaid Kingdom ngayon. Kumpleto na ang ikalawang bahagi ng plano ni Francis. Bukod sa Mermaid Kingdom, ang kanyang hukbo ay hindi natakot sa anumang bagay. Whoosh! 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 Ang tunog ng pagtapak sa tubig ay tumunog mula 10 milya sa likod ng hukbo. Mahigit 100 mga henyo ng Sacred Land ang lumitaw, karamihan sa kanila ay may masama at masasamang aura. Kasama nila ang isang armado na si Brother Joe. Brother Turco, nauuna ang hukbo ng batang iyon. Nagnganga ang mga ngipin ni Brother Joe at may galit na sinabi. Ang pinuno ay isang kalbong lalaki na may kulay itim na kaliskis. Para siyang demonyong nakapatay ng maraming tao. 644. Brother Turco, nauuna ang hukbo ng batang iyon. Mayroong higit sa 100 tao sa grupong ito, at ang mga henyo mula sa Thousand Darkness Sacred Clan ay ang mga pinuno. Kasama nila ang isang armado na si Brother Joe. Dama po ang tingin ng mga tao sa malapit sa malaking higanteng may itim na kaliskis. Ju Cheng, isa sa nangungunang 10 henyo ng sagradong lupain.
Mahigit 100 milya ang layo, nagbago ang mga ekspresyon ni Willie, James, at ng iba pang mga disipulo ng Mystic True Sacred Clan. Si Jucheng ay nagmula sa Thousand Darkness Sacred Clan, at ang kanyang cultivation ay umabot sa late stage na Great Origin Core Realm. Isa siya sa nangungunang 10 henyo ng banal na lupain. Bilang karagdagan, ang kanyang ama ay ang Void God Realm King na si Tu Wanli. Napakabilis na nakahanap ng reinforcement si Joe. Isang core na disipulo ng Mystic True Sacred Clan ang malamig na ngumisi. Hinahabol ni Jucheng at ng kanyang grupo si Francis mula sa likuran. Halata namang wala silang magandang intensyon. Kung tama ang hula ko, tiyak na susubukan ni Jucheng na patayin si Francis. Kumikislap ang mga mata ni Willie. Ilang buwan na ang nakalipas, ang ama ni Jucheng, si Tu Wanli, ay nawala ng mukha sa harap ng Void God projection ni Emperor Duanmo, lahat ay dahil kay Francis. Ngayon, sinaktan ni Francis ang isang disipulo mula sa Thousand Darkness Sacred Clan, at marami siyang kayamanan sa kanyang pag-aari. Brother 2, ang Francis na iyon ay malamang na mayroong higit sa 100 tangkay ng purple scaled grass at isang grupo ng iba pang mahahalagang kayamanan. Dinilaan ni Brother Joe ang kanyang labi. Pupuntahan ko siya at huhulihin. Kokontrolin ko rin ang hukbo niya. Isang malupit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jucheng. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, tila may naramdaman si Francis at tumalikod. Mayroon siyang mga natatanging hayop sa kanyang hukbo na responsable sa pagmamanman. Sa Demigod Forgotten Garden, mahigpit na pinaghihigpitan ang spiritual sense, at ang normal na Great Origin Core Realms ay makakadetect lang ng mga bagay hanggang 100 yarda. Ang Purple Smoke Lake ay mas pinigilan ang pandaman ng isang tao. Si Jucheng at ang kumpanya ay nakita ni Francis sa sandaling makarating sila sa loob ng 10 milya mula sa kanya. Jucheng, isa sa nangungunang 10 henyo ng sagradong lupain. Siya ay lubhang nangingibabaw at nakamamatay. Bulong ni Francis. Ipinakilala ni Dong Wenjian ang nangungunang 10 henyo pati na rin ang quasi-top 10 henyo ng Sacred Land sa kanya bago magbukas ang Demigod Forgotten Garden. Humanda ka sa pakikipaglaban. Malamig na tumawa si Francis. Ang kanyang mga pag-iisip ay nahati sa 20 o 30 at nagbigay ng mga utos sa buong hukbo. Sa ibabaw ng tubig, sa ilalim ng tubig, at sa kailaliman ng tubig, nagkalat ang hukbo ni Francis, naghihintay sa pagdating ni Jucheng at ng kumpanya. Sa gitna nila, ang ikatlong bahagi ng kanyang mga tropa ay lumitaw sa ibabaw, habang ang mas malalakas ay nagtago sa ibaba. Brat na nagngangalang Hanford, bigyan mo ako ng 100 piraso ng purple scaled grass. Ang nangingibabaw na boses ni Jucheng ay tumunog habang ang isang sinaunang demonyong aura ay dumaan sa lugar. Nagsimulang manginig ang mga isda ng yaw ni Francis. Nakakatakot na demonic daw bloodline. Ang mental energy na ito ni Jucheng ay hindi mas mahina kaysa sa isang tao sa half-step Void God Realm. Nakaramdam ng pressure si Francis. Ito ang unang kalaban na maaaring magbigay sa kanya ng ganoong kapansin-pansing pressure. Whoosh! 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 Sinisingil ni Jucheng mula sa harap ng mahigit 100 ng mga henyo. 3 sa kanila ay nakarating na sa Sovereign Lord rank. Divine Chaotic Technique. Ang isang henyo ng Sovereign Lord na dalubhasa sa Tao of the Soul ay sumigaw, nagpadala ng nakakatusok na alulong sa dimensyon ng kaluluwa. Ang mga Diyos at mga demonyo ay tila umuungol sa loob ng dimensyon ng kaluluwa, at ang mga tropa ni Francis sa tubig ay nataranta. Nabasag pa ang isip ng ilang isda ng yaw. Hindi maganda. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Francis. Mayroong isang tao sa grupo ni Jucheng na dalubhasa sa kaluluwa. Sa sandaling ito, nawala si Francis ng 70% ng kanyang kontrol sa kanyang hukbo. Bukod pa riyan, kinokontrol ni Brother Joe at ng isa pang henyo ang kanilang mga kalansay na bangkay ng multo at ilang lumilipad na hayop na may bilang na 100 o 200 at ginawa silang sumugod patungo sa hukbo ni Francis. Hehe. Hindi lang nakamamatay si Jucheng, tuso din siya. Tahimik na sumunod si Willie at ang kasama mula sa likuran. Kailangan lang nating maghintay hanggang sa mapuwersa si Francis sa isang desperado na sitwasyon at magmakaawa sa amin na tumulong. Sa oras na iyon, magkakaroon tayo ng inisyatiba sa negosasyon. Malamig ang mukha ni James. Ang kailangan lang nilang gawin ngayon ay maghintay sa pagkatalo ni Francis.
Ang grupo ni Jucheng ay nagpakawala ng mabilis na pag-atake na nagdulot ng kaguluhan sa hukbo ni Francis habang si Jucheng mismo ay sumugod mula sa harapan patungo kay Francis. Kunin muna ang pinuno. Ang taktika ni Jucheng ay kapareho ng taktika ni Brother Joe kanina, ngunit ang kanyang lakas ay higit na mas malaki. Ang iba pang mga miyembro ng grupo ay napakalakas din habang pinipigilan nila ang hukbo ni Francis. Mas mabuting lumuhad ka sa akin ngayon din. Umuungal si Jucheng habang kumalat ang makapal na demonyong aura sa 100 yarda. Boom! Ang mahinang anyo ng isang nagninangas na demonyong dragon ay makikita sa pamamagitan ng pagtutulak ng kanyang palad. Ang mga labi lamang ng kapangyarihan nito ay pumatay ng ilang kalapit na hayop. Maging ang dalawang sinaunang buwaya ay napatay sa kabila ng kanilang napakalakas na depensa. Break! Si Francis ay tumalon sa hangin at itinulak ang isang palad. Kumalas ang kidlat at umuungol ang hangin habang ang isang dragon ng kulay ube na wind lightning ay lumitaw sa hangin at nagradiated ng aura ng pagkasira. Bam! Nagsagupaan sa hangin ang dalawang pag-atake. Tumalsik ang apoy ng demonyo kung saan-saan habang sumasabog ang hangin at kidlat. Ang magulong shockwave ay naging pulbos ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa malapit. Sa kabutihang palad, pinili kong lumaban sa hangin. Ang figure ni Francis ay kumikislap habang siya ay umatras. Lumitaw ang madilim na lilang kaliskis sa kanyang balat at hindi siya nasaktan. Sa kabilang banda, si Jucheng ay nakatayong walang tigil. Bagamat may kaunting kalamangan si Jucheng, hindi rin nasaktan si Francis. Brat, hindi naman masama ang lakas mo. Maaari mo talagang harangan ang 60% ng buong lakas ko. Ngumiti si Jucheng. Sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap, ang kanyang demonyong figure ay durog. Tumalo ng puso ni Francis. Ang lakas ng labanan ni Jucheng ay sapat na para mahawakan ang 1 o 2 normal na death guards. Halika! Nang makitang lumapit si Jucheng, si Francis ay umaban sa halip na umatras. Weng! Ang Purple Destruction True Yuan sa crystal core ni Francis ay na-circulate hanggang sa limitasyon, at ang kanyang katawan ay naglabas ng isang sinaunang aura. Para siyang naging mapanglo na hayop habang kaharap si Jucheng. Boom! Tumunog ang mga pagsabog sa hangin at lumikha ng napakalaking shockwaves. Ang mga shockwaves mula sa pag-atake ni na Francis at Jucheng ay naging dahilan upang hindi makalapit si Brother Joe at ang kumpanya. So, ito ba ang tunay na lakas ng brat na iyon? Nagulat si Brother Joe. Kahit siya ay walang lakas na makipag-away kay Jucheng. Bam! 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 Sina Francis at Jucheng ay lumaban gamit ang kanilang mga katawan sa gitna ng umaatungal na alon habang sila ay nagpapalitan ng higit sa 100 palad. Sa isang malakas na pagsabog, naghiwalay ang dalawang figure. Boom! Ang figure ni Francis ay napaatras ng 12 yarda, at ang bahagi ng kanyang dark purple na kaliskis ay nabasag, ngunit isang madilim na asul na alon ng tubig ang mabilis na gumaling sa kanya. Sa kabilang panig. Teng! 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 Napaatras ang figure ni Jucheng, at pinigilan niya ang dugo sa kanyang katawan. May ilang marka ng paso sa kanyang katawan. Nakakatakot ang lakas ng katawan ni Francis, at napakahirap na masira ang kanyang depensa. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Jucheng. Ang kanyang katawan at bloodline ay nagdadalubhasa sa malapit na labanan, ngunit siya ay sa anumang paraan ay dehado. Sa mga tuntunin ng opensa, siya ay mas malakas kaysa kay Francis, ngunit ang depensa ng huli ay mas malakas kaysa sa kanya. Higit pa rito, ang bilis ng kanyang paggaling ay hindi kasing bilis ng kay Francis. Ang mga pinsalang ginawa ng Purple Destruction Wind Lightning ni Francis ay napakahirap pagalingin, samantalang ang bilis ng paggaling ng Water Bloodline ni Francis ay napakabilis. Arg! Arg! Sigaw mula sa grupo. Boom! Boom! Sunod-sunod na lumabas ang malalakas na hayop mula sa ilalim ng lawa. Sa gitna nila, 2 malalaking water snake ang nagbuka ng kanilang mga bibig at nilamon ang tig-iisang henyo. Ang mga tunay na nasasakupan ni Francis ay nagtatago sa kailaliman ng lawa. Ang pakikipaglaban kay Jucheng at ang pagkontrol sa kanyang hukbo sa parehong oras. Si Brother Joe at ang isa pang henyo ng soul daw ay parehong natigilan. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay napasigaw ang iba sa gulat. Boom!
Sa isang malaking alon, isang dambuhalang galame na halimaw ang lumitaw mula sa isang whirlpool. Ano? Hinampas ng mga galame si Jucheng na ngayon lang nakapagpatatag ng sarili. Pa! Agad na niluwa ni Jucheng ang isang subo ng dugo habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa gitna ng mga pag-atake ng water monster. Malamig nang umisi si Francis, ngunit hindi siya pumasok sa labanan. Sa halip, ipinatawag niya ang Ghost Corps Curse Array at kinokontrol ang hukbo upang anihin ang buhay ng iba pang mga henyo. Ang grupo ni Jucheng ay nagbago mula sa mandaragit tungo sa biktima sa isang iglap habang napapaligiran sila ng hukbo. Bilang isa sa nangungunang 10 henyo ng Sacred Land, napakalakas ng battle power ni Jucheng, kaya nagawa pa rin niyang labanan ang isang landas sa kanyang kasalukuyang estado habang tinatalo niya ang galame na halimaw ng tubig hanggang sa nagsimula itong magdugo at sumigaw sa sakit. Tulad ng inaasahan ng isang nangungunang 10 henyo ng sagradong lupain. Nang makita iyon, pinaikli ni Francis ang kanyang kapangyarihan sa eye bloodline sa anyo ng isang matalim na spike. Palaki ng enerhiya ng pag-iisip. Isang malamig, ice blue spike ang tumusok sa kaluluwa ni Jucheng. Arg! Napasigaw si Jucheng sa sakit habang lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Namula ang kanyang mukha sa matinding paghihirap, at ang kanyang mga mata ay namula. Ang mental energy spike ay isang purong soul attack na naintindihan ni Francis kanina pa. Kapag ang lakas ng kaluluwa ng dalawang tao ay magkatulad, ang may higit na kapangyarihan sa kaluluwa ay may kalamangan kapag gumagamit ng mental energy spike. Kung ang lakas ng kaluluwa ng isa ay mas malakas kaysa sa iba, ang pinsalang idinulot ay magiging lubhang mapangwasak. Hindi ito inaasahan ni Jucheng, at ang kanyang kaluluwa ay agad na nasugatan ng mental energy spike. Umalis. Pinigilan ni Jucheng ang sakit sa kanyang kaluluwa habang siya ay umatras kasama ang 7 o 8 natitirang mga henyo. Halos kalahati ng grupo ay namatay. Napakalakas ng battle power ni Jucheng. Kahit ang galame na halimaw sa tubig ay hindi siya kayang ibagsak. Dahan daw ang tinipon ni Francis ang kanyang hukbo. Natalo siya ng 2 o 300 hayop sa laban na ito, ngunit karamihan sa kanila ay mga isda lamang ng yaw, na napakahina. Halos kalahati sa kanila ay namatay dahil kay Jucheng. Mula dito, makikita kung gaano kalakas ang isa sa nangungunang 10 henyo ng Sacred Land. Higit pa rito, ang lakas ni Jucheng ay hindi man lang mataas ang ranggo sa mga nangungunang 10. Sa ibang lugar sa paligid ng Purple Smoke Lake, kakaunti lang na mga henyo ang nakasaksi sa laban dahil malapit sa kailaliman ng Purple Smoke Lake ang lugar na pinaglabanan nila. Kahit si Jucheng natalo sa kanya. Ang ilang mga disipulo mula sa Mystic True Sacred Clan ay napabulalas ng hindi makapaniwala. Hindi nila inaasahan na si Francis ay isang napakalaking dark horse. Ang lakas ng kaluluwa at kahusayan ni Francis sa soul daw ay nalampasan na ang karamihan sa nangungunang 10 henyo. Malamang na kami ni Jucheng ay manalo laban sa kanya sa one-on-one na sitwasyon, ngunit sa ganitong kapaligiran, malamang na hindi. Huminga ng malalim si Willie habang ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng pag-iingat at pagiging solemn. Ang lakas na ipinakita ni Francis ay ganap na maihahambing sa nangungunang 10 henyo ng Sacred Clan, at ang kapaligirang ito ay perpekto para sa kanya. 645. Inayos ni Francis ang kanyang mga tropa dahil napakarami niyang natalo sa labanan ngayon lang. Ang kabuuang bilang ng kanyang mga puwersa ay bumaba sa ilalim ng 1,000, ngunit si Francis ay hindi masyadong nag-aalala tungkol doon, kaya hindi siya nagmamadaling punan ang mga ito. Habang lumalalim siya sa Purple Smoke Lake, mas makapangyarihang mga hayop ang haharapin niya. Ang susunod na hakbang ay ang pagtungo sa Mermaid Kingdom. Kahit gaano pa karami ang mga tropa ko, hindi ito sapat na lumaban sa Mermaid Kingdom, kaya maaari lang akong pumili ng landas ng mga elite. Kalmado ang ekspresyon ni Francis. Sa halip na dagdagan ang bilang ng kanyang mga tropa, pinalitan niya ang kanyang hukbo ng mas malalakas na hayop. Gusto ni Francis na pigilan ang kanyang mga tropa sa loob ng 3 hanggang 500 o mas kaunti pa. Kung mas maraming tropa ang mayroon siya, mas malamang na itaas niya ang atensyon ng pinakamataas na antas ng kaharian ng sirena. Habang si Francis ay unti-unting umuunlad.
Whoosh! 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 Ang tunog ng agarang yabag ay nagmula sa likuran. Junior Marshall Brother Hanford. Ilang milya ang layo ng boses ni Willie. Hindi nagulat si Francis. Pinahinto niya ang hukbo. Si Willie, James, at ilang iba pa ay dumating sa harap ni Francis. Senior Marshall Brother Willie, Senior Marshall Brothers and Sisters, may kailangan ka ba? Tanong ni Francis. Matagal na niyang napansin ang mga ito. Brother Hanford, dapat tayong magtulungan patungo sa Mermaid Kingdom. Hahatiin natin ang lahat bago ang palasyo 70 hanggang 30. Makakakuha ka ng 70% at makakakuha tayo ng 30%. Nagsalita si Willie. This time, honest na ang tono niya. Okay, pero may requirement ako. Bahagyang tumango si Francis sa kanyang ulo. Sa tulong ni Willie, James, at ng kumpanya, magiging mas mabilis ang bilis ni Francis. Hindi siya naglakas loob na maliitin ang lakas ng nangungunang 10 henyo ng Sacred Land. Si James ay may bloodline ng 10,000 ancient races, kaya hindi rin siya dapat murahin. Kuya Hanford, maaari mong sabihin kung ano ang iyong kinakailangan. Kalmado ang mukha ni Willie, at wala sa ibang mga disipulo mula sa Mystic True Sacred Clan ang nagpakita ng anumang palatandaan ng kawalang kasiyahan. Pagkatapos ng lahat, ilang sandali lang ang nakalipas, natalo na ni Francis ang higit sa 100 tao, kabilang si Jucheng. Ang kanyang lakas ay yumanig sa puso ng iba. Ang laban ng iyon ang naging sanhi ng pagkalat ng pangalan ni Francis. Bukod sa kanyang sariling lakas, si Francis ay mayroon ding hukbo ng mga hayop sa tubig. Kailangan ninyong makinig sa akin bago tayo makarating sa palasyo. Sabi ni Francis, at nagkatinginan ang 6 pangkor na disipulo nang marinig nila iyon. Gusto ni Francis ng kapangyarihan na utusan ng iba pang mga kor na disipulo. Kung ito ay sa nakaraan, tiyak na hindi ito mangyayari dahil ang mga core disciples ng Mystic True Sacred Clan ay may malaking lakas at pride. Okay. Kumikislap ang mga mata ni Willie habang binigyan niya ng matalim na tingin si Francis. Dumiretso si Francis sa Purple Smoke Lake sa sandaling pumasok siya sa Demigod Forgotten Garden at, hakbang-hakbang, dumating upang pamunuan ang Purple Smoke Lake. At ngayon, malapit na siya sa Mermaid Kingdom. Mula doon, makikita ng isang tao na mayroon siyang plano sa simula, at marahil kahit isang uri ng paraan upang makakuha ng mga mapagkukunan mula sa kaharian ng Sirena. Terra na. Kinokontrol ni Francis ang hukbo at nagtungo sa kailaliman ng Purple Smoke Lake kasama sina Willie, James, at kasama. Sa tulong nila, tumaas ng husto ang bilis ni Francis. Sa daan, may ilang makapangyarihang hayop, ngunit madali silang natalo ni Willie at James. Hindi na kailangan ni Francis na gumawa ng anuman. Ang lakas ni Willie ay malamang nakapantay ng kay Jucheng. Maaari niyang patayin ang ilang Sovereign Lord Beast sa isang galaw lang. Si James ay mas kakaiba. Nang ilabas niya ang bloodline na aura ng 10,000 ancient races, ang ilang mga hayop ay hindi man lang ng ahas na lumaban. Ang aura lang ng maalamat na 10,000 ancient races na bloodline ay maaaring magpataka sa mga hayop. Sa makatuwid, ang paglalakbay ay napakabagal, at ginamit ni Francis ang pagkakataong ito upang lamunin ng Ghost Corps Cursed Array ang maraming Sovereign at Sovereign Lord Beast. Si Willie, James, at ang kumpanya ay nakinig sa utos ni Francis, at hindi sila ginamit ng huli ng libre. Nagbigay siya ng 10 piraso ng Purple Scaled Grass at ginawang mas tugma ang kanilang mga aura sa Purple Smoke Lake. Parehong gusto ni Willie at James ang mas maraming Purple Scaled Grass, ngunit hiniling ni Francis sa kanila na magbigay ng mga item na may katumbas na halaga. Ang hukbo ni Francis ay hindi rin tumigil sa pangangalap ng mga kalapit na mapagkukunan at kayamanan, at ang lahat ay nahati sa 70 hanggang 30. Si Francis lamang ang kumuha ng 70% ng mga kayamanan habang hinati ng 6 na iba ang natitirang 30%. Makalipas ang kalahating araw, ang ilan sa mga scout sa hukbo ni Francis sa wakas ay nakakita ng mga bakas ng mga sirena. Nagpakita na sila. Nagliwanag ang mga mata ni Francis. Maaari niyang ibahagi ang paningin sa anumang bagay na kinokontrol ng kanyang Dark Heart Seal.
Ang mga sirena ay kapareho ng mga alamat. Ang kanilang itaas na katawan at ulo ay kapareho ng isang tao, ngunit ang kanilang ibabang bahagi ay isang buntot ng isda. Napakaganda ng mga babaeng sirena. Scatter. Inutusan ni Francis ang kanyang hukbo na maghiwa-hiwalay sa isang lugar na 10 milya upang hindi ito makapagtaas ng pansin. Brother Hanford, nasa Mermaid Kingdom tayo ngayon. Subukan nating ipunin ang ilang luha ng sirena, pagkatapos ay alamin ang sitwasyon bago tumungo sa palasyo. Mungkahi ni Willie. Kailangan nilang makinig kay Francis bago sila makarating sa palasyo. Ang aking mga iniisip ay eksaktong kapareho ng kay Kuya Willie. Bahagyang ngumiti si Francis. Pagkatapos ng lahat, ang palasyo ay binantayan ng mga sirena sa loob ng maraming henerasyon, kaya tiyak na itataas nila ang atensyon ng sirena sa itaas na eseylon kung sinubukan nila ang anumang bagay. Gayunpaman, nakakakuha sila ng mga luha ng sirena ng palihim. Pumunta ka. Nahati ang isip ni Francis sa ilang dosenang mga pag-iisip at kinokontrol ang maraming maliliit na hayop na pumasok sa kaharian ng sirena. Ang mga hayop na pinadala niya ay dalubhasa sa pagnanakaw, pagbabalat kayo, at pagbabalat kayo. Boom! Boom! Ang tunog ng labanan ay nagmula sa harapan. Mga sirena. Napakalakas ng sentido ni Willie, kaya napansin niyang may mga sirena na nakikipag-away sa mga nasasakupan ni Francis. Ito ang unang pagkakataon na marami sa mga core disciples ang nakakita ng mga sirena. Itinaas ni Francis ang kanyang kamay at pinigilan sila. Dark Heart Seal. Gumamit si Francis ng soul technique mula sa ilang milya ang layo, at ang labanan sa unahan ay agad na huminto. Maya-maya ay dumating ang ilang sirena sa kanilang harapan at yumuko sa paanan ni Francis. Ang paglilinang ng mga sirena na ito ay umabot sa kalahating hakbang na Origin Core Realm. Ininspeksyon sila ni Willie at ng kumpanya at nagsimulang mag-usap. Ang mga sirena ay napakatalino at may isang tiyak na talento sa mga kaluluwa. Ang Dark Heart Seal ay mas mahirap gamitin sa kanila. Tumalo ng puso ni Francis. Marami siyang nakalap na impormasyon tungkol sa mga sirena. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Francis sa mga sirena na ito sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Ang mga normal na sirena ay hindi marunong makipag-usap sa mga tao, ngunit tila kaya ng ilang mga upper echelon na sirena. Makalipas ang ilang oras, pumunta sa hilagang kanluran. Biglang sabi ni Francis. Nagliwanag ang mga mata ni Willie at ng kumpanya. Tiyak na natagpuan ni Francis kung saan matatagpuan ang mga luha ng sirena. Nagtungo ang grupo sa kailaliman ng kaharian ng sirena. Upang hindi makaakit ng atensyon, ikinalat ni Francis ang hukbo higit sa lahat ang mas malaki sa mga gilid ng kaharian ng sirena at kinuha lamang ang ilan sa mas maliliit na hayop na dalubhasa sa pagtuklas at pagnanakaw sa kanya. Nakasalubong nila ang ilang mga sirena sa daan, ngunit sila ay pinatay ni Willie at kasama o inalipin ni Francis. Sa puntong ito, inalipin ni Francis ang 12 mga sirena. 4 sa kanila ay nasa Origin Core Realm habang ang iba ay nasa True Spirit Realm. Sa wakas ay natagpuan nila ang ilang luha ng sirena sa harap ng ilang coral na mahigit 12 milya ang layo. Ang madilim na kailaliman ng lawa ay kumikinang sa purong luha ng sirena na may iba't ibang laki. Sa dilim, ang mga luha ng sirena ay tumayo. Nararamdaman ni Francis ang isang purong pinagmumula ng soul aura at pagmamahal mula sa napakalayo. So, iyon ay mga luha ng sirena. Tila, ang mga ito ay nagmula sa mga luha ng mga sirena na puno ng pagmamahal, at ang mga luha ay naglalaman ng kanilang pinakadalisay na layunin sa pag-ibig. Ang kapangyarihang iyon ay maaaring linisin ang kaluluwa at makakatulong sa isa na maunawaan ang layunin ng Void God Realm. Ang isang patak ng luha ng sirena ay nangangailangan ng 500 taon upang mabuo. Bumantong hininga ang grupo at tahimik na nanood. Ang mga sinaunang tala ay nagsasaad na ang pag-ibig ng isang sirena ay hindi kupas. Ang henyo ng Sacred Land ilang libong taon na ang nakalilipas ay unang nahuli ng mga sirena bago umibig sa prinsesa ng sirena at nakakuha ng pagkakataong makapasok sa palasyo. Magsimula na tayo. Ginawa ni Francis ang ilang mga sirena na tipunin ang mga luha ng sirena.
Bagamat ang mga sirena na ito ay inalipin ni Francis, nagsimula silang umiyak ng may kalungkutan. Tahimik na nanood si Willie at ang kanyang kasama nang hindi gumagalaw. Una, ang mga kayamanan ay dapat na ibigay pangunahin kay Francis, at pangalawa, mayroong isang mahiwagang enerhiya sa pag-iisip sa mga luha ng sirena na nagliliwanag ng wagas at inosenteng pag-ibig. Sa ilalim ng aura na ito, ang kanilang mga kaluluwa ay tila nalinis, at ang pagnanais na pumatay sa loob ng kanilang mga kaluluwa ay hamina. Ang mga sirena ay isang uri ng hayop na may tiyak na dami ng talento sa Tao of the Soul, at ang itaas na echelon ng mga sirena ay pangunahing babae. Sa makatuwid, ang mental energy sa kanilang mga luha ay may hindi kapani-paniwalang epekto. Tumango si Francis. Ang dami ng kapangyarihan na nasa loob ng isang luha ng sirena ay hindi masyadong marami. Ito ay hindi higit pa sa isang mataas na uri ng Primal Crystal Stone, ngunit hindi ito mahalaga dahil sa dami ng kapangyarihan, ito ay mahalaga dahil sa kakayahan nitong linisin ang kaluluwa, at kung nagkataon, ang ganitong uri ng kapangyarihan ay isang bagay na wala sa karamihan ng mga magsasaka. Ang maliit na bilang ng mga luha ng sirena ay malapit nang natipon, at agad na pumunta si Francis sa susunod na lugar. Ang mga sirena sa loob ng 10 milya ay pinatay o inalipin ni Francis, at biglang, ang bahagi ng ipinagbabawal na lugar na siyang kaharian ng sirena ay tila naging teritoryo ni Francis. Sa ganoong sitwasyon, madaling nakalap si Francis ng 12-dosenang luha ng sirena. Ang bilang na ito ay lumampas na sa kabuoang halagang naipon sa nakalipas na 4 o 5 pagbubukas ng Demigod Forgotten Garden. Noong nakaraan, napakaliit na bilang ng mga tao ang nakakakuha ng mga luha ng sirena. Karamihan sa mga henyo ay nagtakda ng kanilang mga target sa 10,000 Treasures Tower, sa 100 Flower Garden, sa Demigod Grave, at iba pang mga lugar. Sa mga tuntunin ng bilang ng mga kayamanan, ang Purple Smoke Lake ay walang kasing dami ng 10,000 Treasures Tower. Sa mga tuntunin ng mahalagang mapagkukunan, ang 100 Flower Garden ay mas malaki. Higit pa rito, ang kaharian ng sirena ay napakalakas. Nakatipon kami ng sapat na mga luha ng sirena. Huminto si Francis sa paghahanap ng higit pa. Siya ay nagpaalipin ng maraming sirena, at si Willie at ang kanyang mga kasama ay nakapatay din ng ilan. Malapit nang mahuli ang mataas na antas ng kaharian ng sirena. Binigyan ni Francis sina Willie at James ng tig-2 patak ng luha ng sirena bawat isa, ang iba ay tumanggap ng tig-1, at itinago niya ang tungkol sa 20. Yung iba walang suggestions about that, and some of them even tried using the mermaid tears agad. 646. I wonder. How's the effect of a mermaid tear? Nalaman ni Francis na 2 sa core disciples ang pumasok sa isang malalim na estado, na nagpapalabas ng aura ng mental energy. Ang luha ng sirena sa kanilang mga kamay ay kumikinang na may liwanag na tumatakip sa kanilang mga katawan. Ilang sandali pa, ang 2 core na disipulo ay nagmulat ng kanilang mga mata, sila ay dalisay at malinaw. Nalinis na ang kanilang kaluluwa, at bahagyang nagbago ang kanilang mga aura. Bagamat hindi nagbago ang kanilang paglilinang, alam ni Francis na lumakas ang kanilang mga kaluluwa. Kailangang malaman ng isa na ang pag-unawa sa layunin ng Void God Realm ay umaasa sa kaluluwa. Ito ang dahilan kung bakit nakatulong ang luha ng sirena na maunawaan ang Void God Realm. Siyempre, ang epektong iyon ay hindi nangangahulugan na ang mga pagkakataong makalusot ay tiyak na tataas. Tanging ang Illusion Godwine lang ang nagkaroon ng ganoong epekto. Gayunpaman, para sa mga nasa ilalim ng kalahating hakbang na Void God Realm, ang mga luha ng sirena ay lubos na kapakipakinabang. Habang lumalakas ang kaluluwa ng isang tao, tataas din ang kabuuang kapangyarihan ng isang tao sa hinaharap. Napabuntong hininga si Francis nang biglang may naalala siya si Wu Heng. Sa lahat ng mga henyo na nakita niya, si Wu Heng ang may pinakamababang talento, ngunit ang hangarin at kaluluwa ni Wu Heng ay umabot sa hindi maarak na antas. Kahit ngayon, hindi makita ni Francis ang layunin ni Wu Heng. Subukan natin. Inilabas ni Francis ang ilang luha ng sirena at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Tila umalangaw-ngaw sa kanyang pandinig ang musika ng mga sinaunang sirena. May halong tamis, pait, asim, pampalasa,
at sakit. Lahat ng iyon ay napakadalisay tulad ng paglitaw nito sa puso ni Francis. Ang puso ni Francis ay tila dumaan sa paglipas ng panahon. Ang sakit, kalungkutan, pagmamahal, at kagandahan ay naghuga sa kaluluwa ni Francis. Ang mga sirena ay isang misteryosong sinaunang species na bihirang umiyak. Tanging ang mga may pagmamahal na walang kapantay ang gumawa nito. Ang bawat luha ng sirena ay kumakatawan sa pagmamahal ng isang sirena. Sa ilalim ng gayong purong mental na enerhiya, naging mas malinaw ang kaluluwa ni Francis. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Noong bata pa siya, lumitaw ang isang matikas na batang babae na naka-purple na may malinaw na mga mata. Ito ay isang lilang figure na palaging nanunood mula sa likuran. Nang muli siyang makita ay nagyakapan ang dalawa. Magkalapit silang magkapit-bahay. Sure! Nagbago na naman ang eksena. Nag-flash sa isip ni Francis ang mga nakakatawang eksena. Kawalan ng magawa, kalungkutan, pagkabigo. Isang tahimik na babae na nakasuot ng puti ang biglang sumulpot sa isip niya. Para siyang diyosa mula sa isang painting. So, minsan naranasan ko rin. Ang kaluluwa ni Francis ay naging mas dalisay, at ang lawa sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata ay kumikinang. Ang bawat patak ng tubig ay napakalinaw. Sa ilang sandali lang, nalinis na ang kaluluwa ni Francis. Bagamat hindi lumakas ang kanyang kaluluwa, naging mas malinaw ito. Lumitaw pa sa kanyang isipan ang hitsura ng kanyang kaluluwa. Ako ito. Mas naunawaan ni Francis ang kanyang sarili. Pagkatapos, bumalik siya sa realidad. Makalipas ang isang oras, gumamit si Francis ng halos 10 patak ng luha ng sirena. Sa wakas, ang kanyang puso ay kalmado na tulad ng tubig. Brother Hanford, hindi maganda ang sitwasyon. Mukhang nahanap na ng Mermaid Kingdom ang ating mga landas. Narinig ang boses ni Willie. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata. Isang mahinang maraming kulay na liwanag sa kanyang mga mata ay mabilis na nawala, at ang kanyang mga mata ay naging kasing linaw ng kristal. Ang pagiging matagpuan ay sandali lamang. Hindi nagulat si Francis. Naisip niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga subordinate na nakakalat sa malapit. Marami na silang pinatay at inalipin na mga sirena. Malalaman na sana ng Mermaid Kingdom ito sa madaling panahon anuman. Kailangan nating lumipat bago mahuli ang pinakamataas na antas ng kaharian ng sirena. Ang boses ni Willie ay apurahan, ngunit ang ekspresyon ng asul na buhok na kabataan sa kanyang harapan ay hindi nagbago. Malinaw pa rin ang kanyang mga mata. Isang mag-asawang sirena lang ang nawala sa kanila. Walang gagawin kaagad ang upper echelon. Ayon sa pagkakaalam ko, nag-iisa ang Haring Sirena sa nakalipas na 10 taon. Mabagal na sabi ni Francis. Sa ngayon, mayroong 2 pagpipilian sa harap nila. Isa. Urong. Marami na silang natamo. Lalo na si Francis nakalap siya ng napakaraming kayamanan at mapagkukunan. 2. Subukan mong pumasok sa palasyo. Ang pangalawang pagpipilian ay lubhang mapanganib. Maaaring harapin nila ang pagtugi sa buong kaharian ng sirena, o kahit isang hari. Francis, mayroon ka bang anumang pamamaraan? Hindi maiwasang magtanong ni James. Kumikislap ang mga mata ni Willie. Ang kanilang pag-unlad sa ngayon ay naging lubhang maayos. Ang lahat ay tila nasa kontrol ni Francis. Madali lang talaga. Isipin mo na lang kung ano ang nangyari sa taong matagumpay na nakapasok sa palasyo noon. Ngumiti si Francis. Noon. Siyempre, alam nilang lahat. Ilang libong taon na ang nakalilipas, ang henyo ng Sacred Land na iyon ay umibig sa prinsesa ng Sirena at pumasok sa palasyo sa tulong niya. Ayon sa alam ko, ang kasalukuyang prinsesa ay napakaganda, at higit sa lahat, hindi pa siya nakakahanap ng manliligaw. Sabi ni Francis. Francis, hindi mo iminumungkahi na ulitin natin ang nangyari noon, di ba? Inilibot ni Willie ang kanyang mga mata. Matalino ang mga sirena. Paano maaaring gumana muli ang parehong trick? Sa huling pagkakataon, nangyari lang ito dahil sa swerte. Mahirap itong gayahin. Higit pa rito, kanino sa atin ang dapat mahalin ng prinsesa ng sirena? Gaano kalaki ang panganib na kailangan nilang pagdaanan?
Napailing ang lahat. Hindi naging retarded ang mga sirena. Hindi sila maloloko sa parehong paraan ng 2 beses. Hehe, sinong nagsabi na hindi na uubra? We have someone amongst us who can do it. Bahagyang tumawa si Francis at kumpiyansang nagsalita. Sino? Sino ang may kakayahang mapaibig agad ang Mermaid Princess? Nagkatinginan ang lahat. Wala sa kanila ang sobrang gwapo. Ang taong iyon ay ikaw. Ngumiti si Francis nang dumapo ang kanyang tingin kay James. Natapilok si James at muntik nang magmura. Ito ay kakilakilabot lamang. Kuya Hanford, hindi ito laro. Ano ang nasa isip mo? Sabi ni Willie. Sa mga tuntunin ng hitsura, si James ay napaka-normal. Mas masahol pa siya kaysa kay Francis. Ganito, huminto saglit si Francis bago nagpaliwanag, ang mga sirena ay tulad ng mga malalakas, at labis nilang hinahangaan ang mga may maharlikang linya ng dugo. Si Brother Jang ay may 10,000 na sinaunang lahi na kadugo, at ayon sa mga alipin na sirena, ang kasalukuyang prinsesa ay labis na mayabang. Hindi man lang niya inilalagay ang mga henyo ng dugo sa parehong mga mata. Sa madaling salita, ang prinsesa na ito ay may gusto sa mga taong malalakas at may marangal na mga kadugo. Binuod ni Francis. Nang marinig iyon, ang iba pang mga core na disipulo ay nagpahayag ng pangunawang mga ekspresyon. Hindi. 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 Lumaban si James. Ang pamamaraang ito ay hindi masyadong promising. Nagsalubong ang mga kilay ni Willie. Ang pamamaraang ito ay medyo nakakalito. Una, ang panganib ay masyadong malaki. Pangalawa, umasa pa rin sa coincidence at swerte ang umiibig na prinsesa. Makinig ka sa plano ko. Biglang humina ang boses ni Francis. Biglang narinig ni Willie at James ang boses ni Francis sa kanilang isipan. Ganyan ka ba talaga ka-confident? Tanong ni Willie, at medyo naging kalmado ang ekspresyon ni James. Mayroong 70% success rate. Kung hindi kayo sang-ayon, balik na lang tayo. Desididong sinabi ni Francis. Okay. Nagpa siya si James na ibigay ang lahat. Kung hindi siya papayag, mawawalan sila ng pagkakataong makapasok sa palasyo sa ilalim ng lawa. Pagkaraan ng ilang sandali, si James ay nahuli ng ilang sirena. Binantayan ng 4 na Origin Core Realm si James, at may ilan pang mga sirena sa malapit, kabilang ang isang magandang babaeng sirena. How dare this outsider call the Mermaid Princess names? Ipadala siya sa palasyo ng Mermaid Princess. Nagutos si Francis sa pamamagitan ng isa sa mga alipin na sirena. Kilala ng magandang babaeng sirena ang prinsesa ng sirena at nangakong ipapadala ang mga samsam ng digmaan na si James sa kaharian ng sirena. Ang lahat ng ito ay nasa kalkulasyon ni Francis. Si James ay ipinadala sa palasyo ng prinsesa ng sirena. Sa daan, ang isang malaking bilang ng mga sirena ay nanunood ng mausisa, ngunit walang nangyari. Sa kanilang mga mata, ang mga tao ay bihirang samsam ng digmaan, at wala silang laban sa pagpapadala ng mga samsam ng digmaan sa palasyo ng prinsesa ng sirena. Pagkatapos ng lahat, wala pang kakaibang naiulat sa itaas na antas. Sa pamamagitan ng mga alipin na sirena, nakikita at naririnig ni Francis ang nangyayari, ngunit ang ibang mga disipulo ng Mystic True Sacred Clan ay walang nakikita o naririnig. Sa palasyo ng prinsesa ng sirena. Tao. Mga samsam ng digmaan. Isang nakamamanghang dilag ang nakahiga sa kama, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa interes nang marinig niya iyon. Sa katunayan, sa kanilang mga mata, ang mga tao ay bihira. Maging ang prinsesang sirena ay curious din. Ipadala mo siya sa akin. Puno ng kuryosidad ang prinsesang sirena. Ang kwento ng pag-ibig ng tao at sirena mula sa ilang libong taon na ang nakalilipas ay naging isang ipinagbabawal na paksa, ngunit kung mas ipinagbabawal ang isang bagay, mas lalo siyang na-curious. Nakagapos si James, at hindi nagtagal ay ipinadala siya sa prinsesa ng sirena. Ikaw ay tao. Hinawakan ng Mermaid Princess ang katawan ni James mula sa itaas hanggang sa ibaba, at nang hawakan niya ang isang bahagi ng ibabang bahagi ng katawan nito, nanlamig ang katawan ni James. Namula ang kanyang mukha habang sinusumpa niya si Francis sa kanyang puso.
Gayunpaman, bahagyang umaasa rin siya. Hindi magiging masama na magkaroon ng isang romantikong relasyon sa napakarilag na sirena na ito. Kung tutuusin, mula nang madiskubre ang kanyang bloodline, walang tigil na siyang naglilinang. Bagamat 20-something years old na siya, virgin pa rin siya na hindi nakipagrelasyon. Sa pag-iisip hanggang doon, naglabas siya ng bahagyang aura ng kanyang bloodline. Bloodline ng 10,000 ancient races. Naramdaman ng mermaid princess ang panginginig ng kanyang kadugo at nabigla. Ang kanyang pares ng mga mata ay puno ng paggalang at kumikislap na mga bituin. Hindi napigilan ni James na maging mahiyain. Iba talaga ang isang bloodline ng 10,000 ancient races. Sirena Prinsesa. Madaling peasy. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ng prinsesa ng sirena ay nagpahulog sa kanya sa bangin. Haha, especially iya ka siguro ng mga tao dito para akitin ako. Gusto mong gamitin ulit ang parehong trick? Anong klaseng retard ang pag-iisip ng planong ito? Halos lumuwa si James ng isang subo ng dugo. 647. Ang mermaid princess ay diretsong nakakita sa pamamagitan ng pulot-pukyutan ni James, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagiging mapagbiro at mapaglaro. Anong uri ng retard ang pag-iisip ng planong ito? Galit na galit si James na muntik na siyang magluwa ng subo ng dugo. Sinumpa niya si Francis ng libu-libong beses sa kanyang puso. Bago sila umalis, may kumpiyansa na sinabi ni Francis na si James ay may mataas na tsansa na mapanalunan ang kanyang pag-ibig sa kanyang 10,000 ancient races bloodline. Hehe, Francis. Isang tusong ekspresyon ang lumitaw sa napakarilag na mukha ng mermaid princess. Paano? Paano mo nalaman yan? Bulalas ni James. Paano nakilala ng mermaid princess na ito si Francis? Pwede bang? Bumilis ang tibok ng puso ni James. Nag-isip siya ng posibilidad. Hindi kaya si Francis at ang mermaid princess ang magkasamang nagplano nito? Kung iyon ay totoo, kung gayon ang lahat ay may katuturan. Paano pa kaya agad na nalampasan ng prinsesang sirena ang kanyang honey trap? Francis. Kinagat ni James ang kanyang mga ngipin habang nag-aapoy ang galit sa kanyang puso. Weng! Isang makapal na layer ng itim na balat ang lumitaw sa katawan ni James. Tila ito ay parang kaliskis at parang shell, at ginawa siyang tila isang mapanglo na hayop. Basag! Ibinuka ni James ang kanyang mga braso, at winasak ng kanyang 10,000 ancient races ang mga kadena na nakagapos sa kanya. Tulad ng inaasahan sa isang bloodline ng 10,000 ancient races. Ang mermaid princess, na nakarating sa Great Origin Core Realm, ay nakaramdam ng matinding pressure sa kanyang bloodline at likas na nanginag. Para siyang isang maliit na isda na nakaharap sa isang mapanglo na hayop. Ibaba na muna kita. Itinaas ni James ang kanyang kamay at tumalon patungo sa mermaid princess. Gayunpaman, para bang alam ng prinsesang sirena ang kanyang gagawin. Pinisil niya ang kanyang buntot bago pa magawa ni James ang anuman. Whoosh! Ang prinsesa ng sirena ay madaling nakaiwas sa pagkakahawak ni James. Sa tingin mo saan ka tumatakbo? Si James ay tumalon muli sa kanya. Sa kanyang 10,000 ancient races bloodline, kahit na ang prinsesa ay may middle stage na Great Origin Core Realm cultivation, hindi siya mananalo. Gayunpaman, nakalimutan niya ang isang bagay ang kapaligiran. Ito ay ang Mermaid Kingdom, na nasa ilalim ng tubig. Sa tubig, ang kanyang bilis ay napakahigpit. Bukod dito, ang bloodline ni James ay dalubhasa sa depensa, hindi sa opensa o bilis. Hihihi, hindi mo ako masusuka. Ayayayaya, tulong. Ang prinsesang sirena ay napakabata. Sa Purple Smoke Lake, nagkaroon siya ng kalamangan sa bilis. Kahit na ang nangungunang 10 henyo ng Sacred Land ay pumasok sa Purple Smoke Lake, hindi sila magiging kasing bilis o kasing liksi niya. Shit! Si James ay nagsisimula ng mawala ng pag-asa ngayon. Nararamdaman niya ang pagtitipon ng mga eksperto sa sirena. Tumakbo. Nang makitang hindi niya kayang alagaan ang prinsesa ng sirena, sinubukan niyang tumakas. Whoosh! Dahan daw ang itinulak ng prinsesa ng sirena ang kanyang kamay, at isang alon ng madilim na asul na sword light ang mabilis na bumaril patungo kay James. Bam!
Isang maliit na dagwang sugat ang lumitaw sa balat ni James, ngunit mabilis itong gumaling. Anong malakas na depensa? Bahagyang napatulala ang prinsesa ng sirena. Ang kanyang buong pag-atake ay hindi man lang nabantaan si James. Francis, bastard ka. Puputulan kita ng 10,000 piraso. Sinumpa ni James si Francis habang tumatakbo siya. Francis. Ang retard na naisip ang gumamit ng honey trap. Bahagyang nagulat ang prinsesa ng sirena, at tila interesado siya. Ang Francis na ito ay talagang nakapag-order ng isang tao na may 10,000 ancient races bloodline sa paligid. Hindi siya dapat simple. Naramdaman ni James na may mali. Paano malalaman ng prinsesang sirena ang kanyang iniisip? Teknolohiya sa pagbasa ng puso. Isang bulungan ang tumunog. Retard. Ang mga imperial ng sirena ay lahat ay may talento sa Tao of the Soul. Bawat prinsesa ng sirena ay may kakayahang basahin ang iniisip ng iba. Mayabang na sabi ng mermaid princess. Basahin kung ano ang iniisip ng iba. Nanginig ang puso ni James. Paanong walang impormasyon tungkol dito? Kung ganoon nga, paano nakuha ng henyong iyon mula sa Sacred Land ang puso ng dating prinsesa ng sirena? Ang dahilan kung bakit nagtagumpay ang henyong iyon noong nakaraan ay dahil mayroon siyang tunay na puso. Sa tingin mo paano pa niya nakuha ang puso ng dating prinsesa ng sirena? Lalong lumaki ang pangungutya sa mukha ng prinsesang sirena. Kaya ganyan. Isang bulungan ang tumunog sa dimensyon ng kaluluwa, at ang daloy ng tubig ay tila walang nagawa. Sino-sino nandyan? Nanlamig ang katawan ng prinsesa ng sirena nang maramdaman niyang may pangatlong tao. Kasabay nito, tumangala si James at napabulala sa gulat, iyan ay. Ang prinsesa ng sirena ay likas na nagtaas ng ulo. Sa tubig sa itaas, malamig na nakatingin sa ibaba ang isang asul na yelo na mata. Ito ay tila isa sa langit, lupa, at sa lawa mismo. Francis. Pakiramdam ni James ay para siyang sinasakal. Ang mata na ito ay espesyalidad ni Francis. Dark Heart Seal. Lumitaw ang pangungutya sa mata habang ang isang bawal na malamig na layunin ay naglalakbay patungo sa prinsesa ng sirena. Hindi maganda. Kinawag-kawag ang buntot ng prinsesa ng sirena habang sinusubukang magpumiglas. Bilang isang prinsesa ng sirena, napakatalino niya sa Tao of the Soul. Nagkaroon siya ng kakayahan tulad ng heart reading technique noong siya ay isilang. Kahit na ginamit ang Dark Heart Seal ni Francis sa kanyang kasalukuyang estado at naging mas malakas dahil dito, marami pa rin ang lumalaban. Kung magpupumiglas siya ng sobra, maaaring gumuho ang kaluluwa ng prinsesa ng sirena. Ang Francis na ito ay may nakakatakot na soul eye bloodline. Nagagawa niya talaga akong salakayin mula sa malayo. Naramdaman ng prinsesa ng sirena ang malaking pagkakaiba sa pagitan niya at ng taong umaatake sa kanya. Sa mga tuntunin ng talento ng soul, ang misteryosong taong umaatake sa kanya ay tiyak na mas talentado. Prinsesa. Tulungan mo ang prinsesa. Dumating ang mga sigaw sa malapit nang dumating ang maraming eksperto sa ranggo ng Sovereign Lord. Para saan ka nananatili? Ang boses ni Francis ay tumunog sa Soul Dimension. Kumislap ang figure ni James habang sinunggaban niya sa lalamunan ang prinsesa ng sirena. Bitawan mo ang prinsesa. Natigilan ang mga eksperto sa sirena. Tumingin sila kay James na may galit na mga ekspresyon. Ang mermaid princess, na ang lalamunan ay hinawakan ni James, ay nagsimulang magpumiglas. Pagkaraan ng isang o dalawang hininga, ang prinsesa ng sirena ay tumigil sa pakikibaka at ipinakita ang lubos na pagsunod mula sa kanyang mga mata. Si James ay lubos na pamilyar sa mga pagbabagong ito. Sure! Nawala ang mata ng langit sa itaas. Huwag kang pumunta. Hindi mapalagay si James, ngunit ang mermaid princess ay nagbigay ng malamig na utos sa susunod na sandali, paalisan ang lahat. Prinsesa. Ang mga malapit na eksperto sa sirena ay nagulat at nataranta, ngunit ang prinsesa ay nasa kamay ng kalaban, at ang utos ay nanggaling sa prinsesa mismo. Kinailangan nilang sumunod. Sa utos ng prinsesa ng sirena, lahat ay nagbukas ng landas para sa kanila. Magpapakamatay ako kapag may umatake.
May lumabas na dagger sa kamay ng mermaid princess na may manhid na ekspresyon sa mukha. Nanlamig ang puso ng mga dalubhasa sa sirena. Walang nangahas na pigilan sila. Tuwang-tuwa si James nang maayos niyang umalis sa palasyo ng mermaid princess. Bilis! Sabihin mo sa hari. Nagsimulang mag-usap ang mga eksperto. Maaaring sabihin ng kalahating hakbang na Void God Realm King na nakontrol na ang mermaid princess. Sa sandaling ito, siya ay puppet lamang na kinokontrol ng ibang tao. Kasabay nito, sa isang tiyak na sulok ng kaharian ng sirena. Francis, kumusta ang sitwasyon? Hindi maitago ni Willie ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Nagtagumpay ba ang honey trap ni Brother Jiang? Nararamdaman ng lahat na ang kaharian ng sirena ay nagkaroon ng kaguluhan, at ang mga aura ng mga dalubhasa sa sirena ay nagpabagabag sa kanila. Hehe, sinong nagsabing gagamit ako ng honey trap? Matagumpay na nakidnap ang mermaid princess. Bahagyang tumawa si Francis. Kidnap the mermaid princess. Ang mga core na disipulo ay natigilan. Hindi nila napigilan ang paghinga ng malamig. Masyadong matapang si Francis. Naglakas loob siyang i-hostage ang mermaid princess. Gulo. Ang tunog ng tubig na umaagos mula sa harapan. Lumangoy si James at ang mermaid princess, at nagpakawala ng hininga si Willie bago binigyan ng matalim na tingin si Francis. Ang plano ni Francis ay kapareho ng henyo ng Sacred Land mula sa ilang libong taon na ang nakakaraan. Pareho nilang pinili na gamitin ang Mermaid Princess bilang breakthrough point. Kahit na ang mga detalye ay bahagyang naiiba, ang resulta ay pareho. Ilang libong taon na ang nakalilipas, nakuha ng henyo ng Sacred Land ang puso ng Mermaid Princess at sa gayon ay nakapasok sa palasyo sa kailaliman ng lawa, samantalang ginamit ni Francis ang kanyang soul technique para alipinin ang prinsesa. Pumunta tayo sa palasyo. Utos ni Francis, at dumiretso ang grupo sa kailaliman ng kaharian ng sirena. Sa daan, ang prinsesa ng sirena ay nagpahayag ng ganap na pagsunod. Ang mga eksperto ng kaharian ng sirena ay hindi nang ahas na pigilan sila. Manood lang sila. Makalipas ang kalahating oras bago gumawa ng tsaa, dumating ang grupo sa isang palasyo sa ilalim ng lawa na napapalibutan ng nakasisilaw na berdeng liwanag. Buksan mo ang pinto. Sabi ni Francis. Dumating ang prinsesa ng sirena sa harap ng tarangkahan ng palasyo at nagsimulang kumanta ng isang sinaunang awit ng mga sirena. Ang kanta ay naglalaman ng isang mahiwagang soul signal na konektado sa palasyo. Ang prinsesa ng sirena ay may kakaibang katayuan sa kaharian ng sirena. Ang prinsesa ng sirena ay hindi kailangang maging tunay na anak ng hari, ngunit ang taong may pinakakakaibang talento ng kaluluwa sa mga imperial. Natutunan ni Francis ang maraming sikreto mula sa prinsesa ng sirena. Sa isang tiyak na antas, ang prinsesa ng sirena ay parang isang banal na anak ng ilang tribo. Napakahalaga nila. Kasabay nito, ang mermaid princess ay may tiyak na kapalaran, na nauugnay sa kanyang talento sa kaluluwa at sa kanyang mana. Ang kapalaran ng Mermaid Princess ay upang kumonekta sa Mermaid Divine Palace. Ang mga iniisip ni Francis ay naging mas malinaw. Hindi nakakagulat na ang henyo mula sa Sacred Land noon ay madaling makapasok sa Divine Palace sa tulong ng Mermaid Princess at makuha ang Immortal Springs Wine at ang Illusion God Wine. Weng! Unti-unting bumukas ang pinto sa Mermaid Divine Palace at naglabas ng isang sinaunang aura. Pasok! Pinuna ni Francis ang Mermaid Princess. Habang papasok na si Francis at ang kumpanya sa Mermaid Divine Palace. Mga tao, sumuko na. Ang nangingibabaw na tinig ng isang hari ay tumunog sa dimensyon ng kaluluwa. Ang mga kaluluwa at maging ang mga iniisip ng Mystic True Sacred Clan Core Disciples ay nanlamig. Ang may-ari ng boses ay ang Haring Sirena. Paanong walang magawa ang Haring Sirena habang nahuli ang Prinsesang Sirena? Siyempre, ang Haring Sirena ay nasa kanyang palasyo pa rin. Ito lamang ang kanyang layunin sa Void God. Mermaid King, ang iyong Void God intent ay hindi maaaring patayin ako sa isang pag-iisip, ngunit ang isang pag-iisip ko ay maaaring pumatay sa Mermaid Princess. Nanatiling kalmado si Francis. Hindi siya mapalagay gaya ni James at ng kumpanya. Sa kanyang plano, halatang naisip niya ang Haring Sirena.
648. Ang layunin ng Void God ay nagyelo sa Heaven Earth Yuan Chi sa malapit, at ang ilan sa mga disipulo ng Mystic True Sacred Clan Core ay naramdaman na nanigas ang kanilang mga iniisip. Hindi nila maisip na lumaban. Maging sina Willie at James ay hindi mapalagay. Mahirap isipin kung paano naging kalmado si Francis na nakaharap sa Void God intent. Tao, nililigawan mo si kamatayan. Lumitaw ang pagyanig sa dimensyon ng kaluluwa habang ang isang magnificent power ay tila pinipiga ang espasyong kinaroroonan ni Francis. Bahagyang namula ang mukha ni Francis, at ang kanyang katawan at mga buto ay nagsimulang tumili. Halos mabaluktot ang kanyang mga tuhod nang halos mapilitan siyang yumuko sa hari. Gayunpaman, pilit na pinigilan ni Francis ang sarili. Sa mga tuntunin ng estado ng pag-iral, napakalapit niya sa isang tunay na hari, at ang kanyang katawan ay pinalakas ng aura ng Ancient Dream Realm, ang asensya ng dugo sa puso, at ang purple-scaled grass. Higit pa rito, maraming beses na napaglabanan ni Francis ang pressure mula sa Ancient Dream Realm, at ang kanyang katawan ay naglalaman ng isang sinaunang aura. Kahit na ang bloodline aura ni James ay hindi nagawang pigilan ang kay Francis. Sa isang palasyo na malayo, ang kaluluwa ng brat na ito ay lumaki sa isang antas na mas malakas kaysa sa normal na kalahating hakbang na kings. Naging mataimtim ang ekspresyon ng Haring Sirena. Ang isang maliit na small origin core realmant ay talagang nakayanan ang kanyang layunin sa hari. Ang kahusayan ni Francis sa Tao of the Soul ay napakalakas din. Nalinang niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique na tumulong na lumikha ng matibay na pundasyon para sa kanyang tagumpay sa Void God Realm mamaya. Panginoon Ama, mangyaring huwag mong pigilan Master. Umiyak at nagmamakaawa ang prinsesang Sirena. Sinunod niya si Francis mula sa kaibuturan ng kanyang puso dahil sa Dark Heart Seal. Bagamat mayroon pa rin siyang emosyon, ang kanyang amo ay higit sa lahat. Ito ang pinaka-nakakatakot na bahagi tungkol sa Dark Heart Seal. Maaari nitong alipinin ang isang tao kahit na sa kanilang puso at isipan. Nakakainis na tao. Naikuyom ng Haring Sirena ang kanyang mga kamao at umungol. Bilang isang Void God Realm King, kailan siya nakatanggap ng utos mula sa isang taong langgam? Lahat ng nasa ibaba ng Kings ay mga langgam. Ang pangungusap na ito ay naitala sa mga sinaunang talaan. Hindi man lang mablock ng normal origin core realms ang layunin ng isang Void God Realm King. Lahat sa ibaba ng hari ay langgam. Ay walang silbi laban sa akin. Ngumisi si Francis habang inutusan ang Mermaid Princess na manguna. Nayanig ang isipan ni Willie at ng kumpanya, at sumunod sila sa likod na parang mga zombie. Ang Francis na ito ay walang kahit isang 10,000 ancient races na bloodline, ngunit siya ay napakalakas. Paano yun posible? Nakaramdam ng pagkatalo si James. Lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng Eye of Heaven na bumababa. Dahil sa aura mula sa mata na iyon, maging ang kanyang 10,000 ancient races na bloodline ay hindi mapalagay. Tao, kung may mangyari man sa aking anak, hindi kita mapapatawad. Umungol ang Haring Sirena. Haring Sirena, wika ni Francis, hanggat makamit ko ang aking layunin, aalisin ko ang paghihigpit ng kaluluwa sa kanya, ngunit kung gagawin mo ang anumang bagay, hindi ko ito magagarantiya. Ang Divine Sense of the Mermaid King ay nag-scan sa buong palasyo ng mahabang panahon bago huminto. Hindi simple ang eye bloodline ng brat na iyon. Kahit na ang isang taong may bloodline ng 10,000 ancient races ay nakikinig sa kanya. Nabawi ng Haring Sirena ang kanyang kalmado. Mula sa simula hanggang sa katapusan, hindi nagpanik si Francis. Halatang pinaghandaan ang kabataang ito. Hindi na siya naglakas loob na pigilan ang mga ito. Nakabukas ang mga mata niyang pinagmamasdan si Francis at ang mga kasama niya sa pagpasok sa Mermaid Divine Palace. Ang Mermaid Divine Palace ay isang ipinagbabawal na lugar para sa mga sirena. Noong nakaraan, tanging ang mga mermaid princesses na nakatanggap ng mana ng Divine Palace ang maaaring makapasok o kung hindi ay papatayin sila sa layunin ng Demigod Forgotten Garden. Maging ang mga hari ay papatayin dahil ang layuning ito ay ang Diyos ng kaharian na ito, na namumuno sa lahat. Mukhang may mga palatandaan ng ibang tao malapit sa kaharian.
Iniulat ng isang eksperto sa sirena. Naging malungkot ang mukha ng Mermaid King habang ang kanyang divine sense ay agad na nag-scan sa buong Mermaid Kingdom. Gaya ng inaasahan, nakakita siya ng isang grupo ng mga tao na may masamang aura. Tumigil ka. Si Jucheng Turco sa pinakaharap ay biglang nagwagayway ng kanyang kamay. Kahit na matapos matalo, hindi sumuko si Jucheng sa Purple Smoke Lake, lalo na pagkatapos pag-aralan na malamang na iniisip ni Francis ang pagkuha ng mga kayamanan mula sa Mermaid Kingdom. Sa makatuwid, si Jucheng ay nagtipon ng maraming mga henyo, kabilang ang isang grupo ng mga beast tamers. Ang isa sa kanila ay isang sovereign lord rank genius na dalubhasa sa Dao of the Soul, at pagkatapos makontrol ang isang grupo ng mga isda, nakita niya ang mga bakas ni Francis at kasama, pati na rin kung ano ang nangyayari sa loob ng Mermaid Kingdom. Brother Turco, anong nangyari? Iyon ang pagbubukas ni Francis ng landas para sa atin. Hindi ba ito mahusay? Lahat ay naantig. Kung tutuusin, ginagawa ni Francis ang lahat habang ang ginawa lang nila ay nagtitipon ng mga kayamanan mula sa likuran. Ang panganib ay mas mababa. Siyempre, hindi nila alam na ang Haring Sirena ay lumabas na sa pag-iisa. Kung tutuusin, ginamit lang ng Mermaid King ang kanyang Void God intent para makipag-away kay Francis at kasama. Hindi siya physically nagpakita. Ako na lang siguro. Ituloy na natin. Tumanggo si Jucheng. Ilang sandali ang nakalipas, nakaramdam ng pressure ang kanyang bloodline. Parang may nag-espiya sa kanya, pero agad ding nawala ang sensasyong iyon. Ang mga henyo na ito ay hindi simple. Kumislap ang mga mata ng Haring Sirena. Mula sa kanilang pag-uusap, hindi mahirap sabihin na wala sila sa panig ni Francis. Sa kabaligtaran, sila ay mga kaaway. Isang pinaplano ang nabuo sa lalong madaling panahon. Bakit hindi hayaan ang dalawang grupo na maglaban sa Divine Palace? Hindi naman siya masyadong nag-aalala sa kaligtasan ng Mermaid Princess. Hindi lang hindi sasaktan ni Francis ang Mermaid Princess, kailangan niya itong protektahan. Natitiyak iyon ng Haring Sirena. Higit pa rito, ang Mermaid Princess ay nasanay sa Purple Smoke Lake, at ang kanyang bloodline inheritance power ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas para ipaglaban ang kanyang sarili. Kahit na kinokontrol siya, hindi naman siya mahina. Lahat, umatras ng mahigit 20 milya ang layo mula sa Divine Palace. Utos ng Mermaid King. Bagamat nakita na niya si Jucheng at ang kasama, wala siyang pakialam. Habang nasa daan, ginawa ni Jucheng at ng kanyang mga kasama ang lahat ng kanilang makakaya upang maglibot sa mga lugar na binabantayan ng husto habang patungo sila sa palasyo sa ilalim ng lawa. May mas kaunting pagtutol kaysa sa naisip ko. Mukhang pinipigilan ni Francis ang karamihan sa mga sirena. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Jucheng at ng kumpanya. Ang mas hindi ka panipaniwala ay ang pintuan ng palasyo ay bukas na bukas. Ano ang nangyari sa kaharian ng sirena? Hindi naintindihan ni Jucheng at ng kumpanya, ngunit dahil nasa hakbang na sila, hindi sila atras. Hindi dinala ni Francis ang kanyang mga tropa sa palasyo. Ibig sabihin, kahit magkita tayo, kaya nating lumaban. Isang grupo ng humigit kumulang 10 tao ang pumasok sa palasyo. Malamig na ngumisi ang Haring Sirena habang pinagmamasdan si Jucheng at ang mga kasama niya na pumasok sa palasyo. Kung hindi niya ito pinayagan, paanong madaling makarating dito si Jucheng at ang kumpanya? May ibang tao. Hindi naman masama ang lakas niya. Ang divine sense ng Mermaid King ay umabot sa mga gilid ng Mermaid Kingdom at nakakita ng isang figure. Ang bagong dating ay ang mainit na kabataang nakarating sa huling yugto ng Great Origin Core Realm. Mukhang pumasok si Francis sa Mermaid Kingdom. Nararamdaman ng mainit na kabataan kung saang direksyon naruroon si Francis sa pamamagitan ng pagdama sa layunin ng kamatayan. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mainit na kabataan, layunin ng hari. Ang kanyang mga pandama ay mas matalas kaysa kay Jucheng. Ang hari sa loob ng kaharian ng sirena ay ginawang maingat ang mainit na kabataan. Iyon ay dapat na ang Mermaid King. Ang mainit na kabataan ay tumayo at hindi gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw.
Tila ang hangarin ng hari ay walang anumang palatandaan ng galit sa kanya at ini-inspection lamang siya. Francis, hahayaan kitang mabuhay ng kaunti pa. Ang mainit na kabataan ay hindi kumikibo habang siya ay nagsimulang maghintay. Bumalik sa kaharian ng Sirena, pumasok si Francis sa maalamat na Mermaid Divine Palace kasama ang gabay ng Mermaid Princess. Ang Mermaid Divine Palace ay hindi inaasahang walang laman. Bukod sa ilang mga bagay na palamuti, halos wala ng iba. Gayunpaman, habang papasok sila, nakaamoy sila ng mahinang simoy ng alak. Meow meow. Lumitaw ang maliit na paws ang magnanakaw sa balikat ni Francis, at umikot ang mga mata nito habang nakatingin sa harapan. Nang makita iyon, hindi mapigilan ni Francis na bahagyang umasa. Ang pakiramdam ng maliit na magnanakaw na pusa para sa kayamanan lalo na ang espiritual na alak ay napakalakas. Meow. Ang munting paws ang magnanakaw ay tumalon sa balikat ng prinsesa ng Sirena at pinag-cross ang mga paa sa harapan, na parang sinasabi sa kanya kung sino ang amo. Itong pusa. Hindi naiwasang mapatingin ang prinsesa ng Sirena sa maliit na paws ang magnanakaw. Meow meow. Ikinaway ng maliit na paws ang magnanakaw ang mga paa nito at itinuro pababa na may harumph. Alam mo talaga na nasa ibaba ang alak. Labis na nagulat ang prinsesa ng Sirena, at binigyan ni Willie at ng kanyang kasama ang maliit na paws ang magnanakaw ng 2 sulyap. Gaya ng inaasahan, dinala sila ng Mermaid Princess sa underground wine cellar. Siniyasat na ng God Spiritual ay ni Francis ang unang antas at nakumpirma na wala nang iba pa bukod sa ilang bagay na nauugnay sa mana ng mga sirena, na walang silbi para sa mga tao. Ang amoy ng alak sa underground cellar ay lubhang nakakaakit, at ang ilan sa mga disipulo ay nadama ang kanilang mga ulo na umiikot. Sa pagmamasid, nakita ni Francis na ang underground cellar na ito ay mas malaki pa sa unang palapag ng Divine Palace, at may malaking fountain sa gitna ng cellar. Ang fountain ay umaabot ng 20 yarda, at sa pinakagitna nito ay isang kristal na inukit ng isang nakamamanghang babaeng sirena. Mayroong ilang daang butas sa inukit na sirena, at may lumalabas na likido mula sa mga ito. Napag-alaman ng lahat na ang babaeng inukit na sirena ay medyo kamukha ng Mermaid Princess, at hindi mapigilan ni Francis na mag-isip. Ang fountain ay may kakaibang konstruksyon, na may mga tubo na tumatakbo sa buong underground cellar. May mga hanay at hanay ng mga kagamitan sa mga sulok ng cellar. Ang ilan ay gawa sa metal, ang iba ay mula sa kahoy, porselana, kristal, at iba pang materyales. Ang mga tasa at bote ay 7% puno, at ang alkohol sa loob ay gagawing muli pagkatapos ng ilang oras upang matiyak na sariwa ito at may sariling kakaiba. Siyempre, lahat ng mga tasa at bote na ito ay selyado sa loob ng mga kristal na cabinet. Ang buong underground cellar ay isang gawaan ng alak, na may sirena sa gitna na patuloy na gumagawa ng sariwang alak. Ang mga tao mula sa Mystic True Sacred Clan ay hindi napigilan ang kanilang mga dila. Ang buong underground cellar ay isang solong entity na lumikha ng higit sa 100 bihirang uri ng alkohol. Ito ang pribadong cellar ng demigod. Huminga ng malalim si Francis at pinigilan ang pananabik sa kanyang puso. 649. Sa underground cellar ng Mermaid Divine Palace, ang grupo mula sa Mystic True Sacred Clan ay napuno ng saya. Pinipigilan nila ang kanilang pananabik habang nakatingin sa fountain ng sirena at sa alak na nakaimbak sa loob ng mga kristal na cabinet. Narito ba ang maalamat na Immortal Springs Wine at Illusion God Wine? Tanong ni Francis sa prinsesa ng Sirena. Ang Mermaid Divine Palace ay isang ipinagbabawal na lugar sa Mermaid Kingdom, kaya ang mga normal na sirena ay hindi pinapasok. Tanging ang Mermaid Princess ng bawat panahon, na may talento sa Tao of the Soul at may mana ng Mermaid Divine Palace, ang maaaring makapasok. Oo. Kumpiyansa ang sagot ng prinsesa ng sirena. Nang marinig iyon, nanginginig ang puso ng lahat. Sa pag-iisip pabalik sa nakaraan, ang henyo na nakakuha ng Immortal Springs Wine at ang Illusion God Wine ay nakalusot sa Void God Realm sa loob ng ilang taon. Ang Immortal Springs Wine ay maaaring tumaas ang buhay ng isang tao ng 1,000 taon, at maaari nitong palakihin ang estado ng pag-iral at paglilinang ng isang tao.
Ang 1,000 taon ay sapat na panahon para sa isang normal na sovereign na maunawaan ang landas patungo sa Void God Realm. Ang epekto ng Illusion God Wine ay mas mahiwaga, pinahintulutan nito ang isa na pumasok sa isang malalim na estado at maunawaan ang isang mas mataas na layunin. Sa Immortal Springs Wine, ang isa ay may hindi bababa sa 50% na pagkakataon na maabot ang Void God Realm, ngunit kung mayroon din silang Illusion God Wine, mayroong 70% na maabot ang Void God Realm sa hinaharap. Kung makuha ko ang Immortal Springs Wine at ang Illusion God Wine, magiging madali ang pag-abot sa Void God Realm. Sa pag-iisip hanggang doon, bumilis ang kanilang mga bilis ng paghinga. Sa sandaling ito, nagsalita ang Mermaid Princess, ang Immortal Springs Wine ay nasa Mermaid Fountain, ngunit hindi lahat ng likido ay Immortal Springs Wine. Tumigil ang prinsesa ng sirena. Nakita ng lahat na may daan-daang butas ang inukit na sirena. Tanging ang likido mula sa ibabang bahagi ay ang tunay na Immortal Springs Wine. Sa pagsasalita hanggang doon, namula ang mukha ng prinsesa ng sirena, at ang lahat ay naging awkward. Napayuko din ang isa sa mga babaeng disipulo dahil sa kahihiyan. Tiningnang mabuti ni Francis at talagang nakita niya na may daloy ng likido na iba sa iba na bumaril mula sa bahagi kung saan magkadugtong ang katawan at buntot. Iyan ang Immortal Springs Wine. Dalawang core na disipulo ay hindi napigilan ang kanilang kasakiman at nagsara sa fountain. Maghintay. Huli na ang babala ng prinsesa ng sirena. Nang marating ng dalawang core na disipulo ang fountain ng sirena, nagsimulang umindayog ang kanilang mga katawan, na parabang mga lasing. Kakaiba ang kapangyarihan. Ang fountain ay isang gawaan ng alak, at ang hangin ng alak ay direktang papasok sa katawan at kaluluwa ng isang tao kahit na hindi nilalanghap ito. Pinilit ni Francis ang kanyang dila. Ang gayong malakas na alak ay talagang karapat-dapat na maging alak ng demigod. Kailangang malaman ng isa na ang katawan at estado ng pagkakaroon ng isang demigod ay hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa sa mga sovereigns at kings. Kung ang isang mortal ay uminom ng isang bote, sila ay mamamatay, ngunit kung ang isang malaking hayop ay uminom nito, ito ay hindi gaanong mahalaga. Katulad nito, ang pagpapaubaya ng katawan at alkohol ng isang demigod ay lumampas sa limitasyon ng mga mortal. Kahit na ang isang demigod ay malalasing kung sila ay umiinom ng sobra. Ang mga normal na magsasaka ay hindi makalapit sa fountain. Kahit na magagawa nila, ang kanilang kamalayan ay lasing, kaya't hindi nila makuha ang alak. Sabi ng Mermaid Princess. Nang marinig iyon, nagsimulang maging solemn na ang mga ekspresyon ng mga taong naruroon. Ang dalawang core na disipulo na sinubukang lumapit ay hinayla pabalik ni Willie at James. Kung gayon, paano ang alkohol sa mga kabinet? Nakazo ng mga mata ni Francis sa mga kristal na kabinet. Ang alkohol ay nakaimbak sa loob ng ilang palayok sa mga kabinet. Ang mga kabinet ay selyado, kaya ang amoy ng alak ay mas mahina, ngunit ang mga kabinet ay ginawa mula sa isang natatanging materyal. Sino man sa ibaba ng Void God Realm ay mahihirapang sirain ang mga ito, at napakahirap na buksan ang kanilang mga pinto. Sagot ng prinsesang sirena. Natahimik ang grupo matapos marinig iyon. Walang alinlangan, ang Illusion God Wine ay nasa mga kabinet. Sinubukan ni Francis na kontrolin ang isang bangkay ng multo upang isara ang fountain, ngunit ang pakiramdam ng alkohol ay umaabot pa rin sa kanyang kaluluwa. Ang kapangyarihan ng alkohol ay maaaring pumasok sa dimensyon ng enerhiya ng pag-iisip. Nakaramdam ng labis na pagkabalisa si Francis. Maging ang isang malarobot na bangkay na walang kamalayan ay hindi makakumpleto sa gawain, na dahil ang bangkay ng multo at may-ari ay konektado. Kung gayon, paano nakuha ng henyong iyon ang Immortal Springs Wine at ang Illusion God Wine? Tanong ni Willie. Mahirap malaman kung ano ang nangyari ilang libong taon na ang nakalilipas, ngunit ang prinsesa ng sirena mula noon ay nakatulog ng mahimbing at namatay ilang taon pagkatapos ng insidente, nawala ng pamana ng kaluluwang sagradong kayamanan ng mga sirena. Bumantong hininga ang prinsesa ng sirena at sinabing, bumagsak ang puso ng grupo. Obvious naman na last time lang nagtagumpay ang henyo dahil sa swerte. Isa na itong himala na maabot nila mismo ang hakbang na ito. Sinubukan ng grupo ang lahat ng naiisip nila.
Walang makapasok sa loob ng 20 yarda ng Crystal Fountain. Sa Demigod Forgotten Garden, ang pinakamahabang saklaw ng pag-atake mula sa isang peak na Great Origin Core Realm ay 20 yarda lamang, at ang distansyang ito ay nabawasan ng 1/3 sa kailaliman ng lawa. Nangangahulugan ito na walang sino man ang maaaring gumamit ng kanilang True Yuan para kunin ang alak. Sa kabilang banda, mas mahirap subukang buksan ang mga kabinet. Bukod kay Francis, sinubukan ng lahat ang isang bagay at nabigo. Walang nagawa si Francis. Sa halip, tumingin siya sa alkohol sa loob ng mga kabinet na may kumikislap na mga mata. Nagsimulang mag-isip si Willie at ang kumpanya. Sa wakas ay nakaisip sila ng isang ideya. Itapon ng isang tao na may lubid na nakatali sa kanila, pagkatapos ay hilahin sila pabalik pagkatapos nilang makaipon ng ilang alak. Ang taong nakakakuha ng alak ay haharap sa mas kaunting oras na nakulong sa hangin ng alak. Maaari lang kaming magpadala ng mga tao. Kung gagamit kami ng mga bagay, maanod lang sila ng tubig sa lawa. Kinumpirma ni Willie. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa ilalim ng tubig, at ang kristal na fountain at ang mga cabinet ay magkahiwalay na mga domain na maaaring huwag pansinin ang kapaligiran. Talagang posible ang pamamaraang iyon. Kung ilalagay mo ang lahat ng iyong mga bagay na nagtatanggol sa kaluluwa sa lubad, makakatulong iyon na mapataas ang depensa ng tao laban sa pakiramdam ng alak. Dahil sa 1 segundo lang ito, hindi na talaga nila haharapin ang ganoong kalaking bahagi ng domain ng alkohol. Bahagyang tumango si Francis sa kanyang ulo. Kailangan ng pagtutulungan upang makuha ang Immortal Springs Wine at ang iba pang mga alak. Hehe. Ayon sa deal natin dati, hahatiin natin ang lahat ng rewards bago ang palasyo 70 hanggang 30, pero pagpasok sa palasyo, depende sa sarili nating kakayahan. Biglang ngumiti si Willie, at hindi tumanggi si Francis. Ang mga reward na nakalap nila kanina ay halos umaasa sa kanyang hukbo, ngunit hindi magagamit dito ang kanyang hukbo. Whoosh! Isang core na disipulo ang itinapon sa Crystal Fountain. Ang taong responsable sa paghagis ay si James dahil ang kanyang katawan ang pinakamalakas bukod kay Francis. Sa kanilang unang pagsubok, ang core na disipulo ay itinapon sa ibaba ng ukit ng sirena, ngunit hindi ito tumpak, kaya nakakuha lamang sila ng kaunting likido bago sila hinaila pabalik. Woo! Hindi makatayo ng maayos ang disipulong iyon, kaya hindi na sila nakaalis sa pangalawang pagkakataon. Itatapon ko ito ng mas mahusay sa pangalawang pagkakataon. Nagtiwala si James. Hayaan mo akong subukan. Ngumiti si Willie. Ang kanyang cultivation ay ang pinakamataas dito, at ang kanyang bloodline at katawan ay hindi simple. Whoosh! Inihagi si Willie sa ilalim ng pribadong bahagi ng inukit na sirena. Sa sandaling iyon, habang siya ay nabahan ng hangin ng alak, gumamit si Willie ng isang bote at nakakuha ng isang subo ng Immortal Springs Wine. Hehe! Hinaila pabalik si Willie at inilagay ang bote. Ang dami niyang kinuha kanina ay hindi gaano. Kailangan kong magpahinga. Gumamit ako ng iba. Maging si Willie ay naramdamang medyo lasing, at ang kanyang isip ay hindi malinaw gaya ng dati. Sa katotohanan, maaari na siyang umalis muli, ngunit dahil sa pag-iingat, nagpasya si Willie na mag-ingat kung sakaling may mangyari. Kuya Hanford, kung nagtatrabaho ka sa Mermaid Princess, maaari mo ring subukan. Napatingin si Willie kay Francis at naramdaman niyang kakaiba na walang ginagawa si Francis. Bahagya rin siyang binantayan nito. Guro. Ang prinsesa ng sirena ay hindi mapakali na naghihintay ng mga utos. Hanggat sinabi ni Francis, handa siyang makipagtulungan at tumulong na makuha ang Immortal Springs Wine. Kunin muna natin ang Illusion God Wine. Sabi ni Francis pagkaraan ng ilang sandali. Ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay napakalapit na sa antas ng hari. Kaya, ito ay mas mahalaga upang makuha ang layunin ng isang hari. Ang una niyang layunin ay ang Illusion God Wine, pagkatapos ay ang Immortal Springs Wine. Illusion God Wine. Napangiti si Willie. Ang alkohol na iyon ay nakaimbak sa loob ng mga kabinet, at hindi madaling buksan ang mga ito. Kahit na nagawa niyang buksan ang mga ito, ang hangin ng alak ay posibleng magpatulog sa kanya sa walang hanggang pagtulog.
Guro, ang illusion god wine ay nasa lilang kulay na tasa sa pinakagitna. Sabi ng Mermaid Princess. Walang ibang nakakaalam tungkol sa Mermaid Divine Palace kaysa sa kanya. Tumango si Francis. Sa pag-iisip hanggang doon, ang kanyang kaliwang mata ay nakalok sa tasa na kulay lila. Sa sandaling ito, si Willie at ang kumpanya ay nakakuha ng isa pang subo ng Immortal Springs wine. Si James at ang kumpanya ay lahat ay tumingin kay Francis. Anong uri ng paraan ang gagamitin ni Francis para makuha ang Illusion God wine? Weng! Isang palihim na whirlpool ng I-Bloodline power ang tumakip sa kulay purple na tasa. Tumalo ng puso ni Willie at ng kumpanya. Iyon ba ay isang special I-Bloodline technique? Ang mga core na disipulong naruroon ay lahat ay lubos na may kaalaman. Biglang nayanig ang puso ni Francis habang ang isang nakakadurog na presyon ay bumaba sa kanyang kaluluwa. Ang kabinet ay naglalaman ng isang napakagandang layunin na naging dahilan upang ang pagtatangka ni Francis ay mauwi sa kabiguan. Gumamit ako ng spatial movement, ngunit hindi nito naihatid ang target. Alam ni Francis na ito ay dahil ang kabinet at ang tasa mismo ay naglalaman ng layunin ng isang demigod. Binalot din ng demigod intent ang buong demigod Forgotten Garden. Ito ang Panginoon ng demigod Forgotten Garden. Zizi, gaya ng inaasahan sa demigod Forgotten Garden. Ang kristal na cabinet na iyon ay may kakayahang pigilan ang mga spatial technique. Ang demigod Forgotten Garden ay umiral ng napakatagal na panahon, at maraming mga henyo sa paglipas ng mga taon na nagdadalubhasa sa mga spatial na batas, tulad ng Nangongsheng. Hindi nagulat sina Willie, James, at kumpanya. Sa halip ay natuwa sila. Subukan natin ulit. Hindi agad sumuko si Francis. Nagsimula siyang mag-isip. Ang layunin ngayon ay tila nanggaling mismo sa kabinet at sa tasa. Miyaw-miyaw. Ang maliit na pasang magnanakaw ay tumayo sa kanyang balikat at iwinagayway ang mga paa ng pusa nito. Okay. Naunawaan ni Francis ang kahulugan ng maliit na pasang magnanakaw. Spatial movement. Ang kaliwang mata ni Francis ay nakatutok sa maliit na pasang magnanakaw. Agad na tinakpin ng isang nakaw na whirlpool ang munting pasang magnanakaw. Sure! Nawala ang maliit na pasang magnanakaw, at naningkit ang mga mata ni Willie at ng kumpanya. Sa susunod na sandali, meow! Ang maliit na pasang magnanakaw ay lumitaw sa kabinet, sa tabi mismo ng Illusion God wine, at nilagok ito sa isang subo. 650. Ibinuko ng maliit na pasang magnanakaw ang bibig at nilagok ang Illusion God wine, kasama ang tasa. Si Willie, James, at ang kumpanya ay natigilan. Ang Illusion God wine na hindi nakuha ng marami sa kanila ay nakuha ng isang pusa ng napakadali. Meow-meow. Matapos lunukan ng Illusion God wine, bumungad sa mga mata nito ang pagkalasing. Pagkatapos, nilamon nito ang isang pulang kahoy na tasa at isang berdeng tansong prasko. Matapos makumplito ang lahat ng iyon, nagsimula itong umindayog, at ang kanyang kamalayan ay naging malabo. Napakataas ng alcohol tolerance ng pasang iyon. Namangha ang prinsesa ng sirena. Kahit si Willie at ang kumpanya ay hindi makakatagal sa hangin ng alak. Habang papunta na ang maliit na pasang magnanakaw sa kanyang ikaapat na target. Spatial movement. Isang tipak ng I-Bloodline power ang bumalot sa maliit na pasang magnanakaw. Nagpasya si Francis na maglaro ng ligtas. Meow-meow-meow. Ang lasing na maliit na pasang magnanakaw ay lumitaw sa balikat ni Francis at tumalon. Natigilan ang lahat, at tumingin sila sa maliit na pasang magnanakaw na may nagninangas na mga tingin. Hindi lamang ang maliit na pasang magnanakaw ay may mataas na kapasidad para sa alkohol, ito rin ay napakabilis at matalino. Kung tama sila, ang maliit na pasang magnanakaw ay may kakayahang mag-imbak ng mga bagay sa loob ng katawan nito. Munting pasang magnanakaw. Ang kaliwang mata ni Francis ay naglabas ng malamig na sensasyon na dumaan sa maliit na pasang magnanakaw. Meow! Medyo nawala ang kalasinggan ng munting magnanakaw na pusa. Ang Eye of Isoul ay may epekto na maaaring bahagyang kontrahin ang alkohol. Lihim na tumango si Francis sa kanyang ulo.
Dahil siya at ang munting pos ang magnanakaw ay konektado sa kanilang mga kaluluwa, naapektuhan din si Francis nang ang munting pos ang magnanakaw ay humarap sa hangin ng alak. Ang detalyeng iyon ay pansamantalang binaliwala ni Willie at ng kumpanya. Bagamat humarap si Francis sa kalahati ng hangin ng alak at limitado lamang ito sa kaluluwa, walang bakas ng pagkalasing sa kanyang mukha. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay lubhang nababanat laban sa enerhiya ng pag-iisip, kabilang ang hangin ng alak. Siyempre, ayaw subukan ni Francis gamit ang sarili niyang katawan. Kahit na ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay malapit sa isang hari, ang kanilang katatagan sa hangin ng alak ay tiyak na hindi kasing taas ng espiritual na mata ng Diyos. Ang aura ng kamatayan ay nasa isang lugar sa Purple Smoke Lake, at kung tama si Francis, narito ang mainit na kabataan. Brother Hanford, nakuha mo ba ang Illusion God Wine? Ang mga tingin ni Willie at ng kumpanya ay naiinip. Napatingin din si Francis sa maliit na pos ang magnanakaw. Meow meow. Ibinuko ng maliit na pos ang magnanakaw ang bibig at iniluwa ang isang kristal na tas ang kulay lila na 70% ang laman. Isang panaginip na alak sa loob ang naglabas ng nakakasilaw na lasing na aura. Tama, ito ang Illusion God Wine. Kumpiyansa na sabi ni Francis habang inilalagay ito sa kanyang metal na singsing. Meow meow. Ang maliit na pos ang magnanakaw ay tumalon din sa sinaunang singsing na bakal. Lumabas ka. Tumawa si Francis at hinawakan ang maliit na pos ang magnanakaw sa buntot nito. Meow. Ang maliit na pos ang magnanakaw ay hindi kusang loob na iniluwa ang isang pulang kahoy na tasa at isang berdeng tansong prasko. Napakainit ng enerhiya. Pakiramdam ng lahat ay nasusunog ang kanilang mga kaluluwa. Dragon Flame Wine. Bulalas ng prinsesa ng sirena. Ang aura at kapangyarihan ng Dragon Flame Wine ay mas malakas pa kaysa sa Illusion God Wine. Siyempre, iyon lamang ang hilaw na enerhiya na nakapaloob sa loob nito. Sa kabilang banda, ang berdeng tansong prasko ay nagbigay ng bahagyang manhid. Lightning Cloud Wine. Nagsimulang manginig ang boses ng Mermaid Princess. Shua! Shua! Gamit ang kanyang kamay, inalis ni Francis ang Dragon Flame Wine at ang Lightning Cloud Wine. Ang Dragon Flame Wine ay may elemento ng apoy, kaya hindi ito gaanong nagagamit kay Francis sa kasalukuyan, ngunit ang Lightning Cloud Wine ay may kaugnayan sa kidlat at dapat siyang makinabang ng malaki. Gayunpaman, ang mga aura mula sa dalawang alak ay masyadong malakas, kaya hindi nang ahas si Francis na subukan ang mga ito sa kanyang kasalukuyang kapaligiran. Ang mga ranggo ng Dragon Flame Wine at ng Lightning Cloud Wine ay malamang na hindi gaanong mas mababa kaysa sa Illusion God Wine. Ang mga ekspresyon ni Willie at ng kumpanya ay kumikislap, at isa sa mga lasing na core disciples ay tumingin kay Francis na may masamang hangarin, ngunit sa huli, lahat sila ay pinigilan ang pagnanasang atakihin si Francis. Alam nila kung gaano siya nakakatakot. Naroon din ang Mermaid Princess, pati na rin ang isang pusa na hindi alam ang mga kakayahan, samantalang ang mga core disciples sa panig ni Willie ay lasing at may kaunting lakas sa pakikipaglaban. Tanging sina James at Willie lamang ang may malinaw na isipan sa ngayon. Si James ay humigop ng kaunti ng Immortal Springs Wine at pagkatapos ay umupo habang ang kanyang true yuan at aura ng buhay ay nagsimulang lumakas. Tulad ng inaasahan ng Immortal Springs Wine. Tiningnang mabuti ni Francis at nalaman na ang estado ng pag-iral ni James, ang kanyang katawan, at ang kanyang cultivation ay naging mas malakas. Kung nagpatuloy ang mga bagay-bagay at patuloy na ginagamit ni James ang Immortal Springs Wine, posibleng makalusot siya sa isa pang maliit na yugto sa loob ng ilang araw. Guro, hindi dapat mahirapan para sa iyo na makakuha ng ilang Immortal Springs Wine gamit ang iyong lakas. Napuno ng paghanga ang mga mata ng prinsesa ng sirena. Meow meow. Humingi ng tulong ang munting pos ang magnanakaw. Tumango si Francis at kumuha ng lubad, pagkatapos ay ibinalot ito sa maliit na pos ang magnanakaw bago ito itinapon patungo sa kristal na fountain. Ang kanyang kontrol sa kanyang kapangyarihan ay mas mahusay kaysa kay James, at ang maliit na pos ang magnanakaw ay direktang itinapon sa pribadong bahagi ng inukit na sirena. Meow. Ibinuko ng maliit na pos ang magnanakaw ang bibig nito sa ibaba mismo ng posisyon at sinipsip para sa kumpletong tatlong paghinga.
Ang Immortal Springs wine na nakuha ng maliit na pas ang magnanakaw ay higit sa 10 beses ng kabuuang halaga na nakuha ni Willie at ng kumpanya. Bumalik ka. Hinayla ni Francis pabalik ang maliit na pas ang magnanakaw, at medyo pangit ang mga ekspresyon ni Willie at ng kumpanya. Napagpasyahan nila noon na ang mga gantimpala na nakuha nila sa palasyo ay nakadepende sa kanilang sariling kakayahan, at sila ay orihinal na may kalamangan sa mga numero, ngunit ang mga gantimpala ni Francis ay mas mayaman kaysa sa kanila. Biglang, itong Francis ay walang anumang palatandaan ng anumang pagkalasing. Napagtanto ni Willie, at nanginginig ang buong puso niya. Dahil si Francis at ang maliit na magnanakaw na pusa ay konektado sa pamamagitan ng kanilang mga kaluluwa, ang hangin ng alak ay makakaapekto rin sa may-ari, at ang maliit na magnanakaw na pusa ay nakaalis na ng 2 beses, ngunit si Francis ay walang anumang palatandaan ng pagkalasing. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi pa niya ginagamit ang lahat ng kanyang lakas. Pagtatapos ni Willie at nabigla sa kanyang naisip, si Francis ay may inilaan pa ring lakas. Bakit? Nag-iingat ba siya sa atin? Napabuntong hininga si Willie sa kanyang puso. Si Francis ay hindi inaasahang naging maingat. Siyempre, hindi niya alam na hindi nag-iingat si Francis sa kanila. Si Jucheng at ang kumpanya ay nakapasok din sa Mermaid Divine Palace, at ang mainit na kabataang si Looper ay malapit din sa Mermaid Kingdom. Ang iniisip ni Francis ay malayo sa sandaling ito. Sa malayo, marami pa siyang tropa na nakakalat sa palibot ng kaharian ng sirena. Whoosh! 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 Ang tunog ng tubig na umaagos ay nagmula sa mga hagdan. Hahaha! Nahanap na namin. Si Jucheng at higit sa 10 iba pa ay dumating sa underground cellar. Paano ito posible? Ang kawalan ng paniniwala ay lumitaw sa mga mukha ng mga disipulo mula sa Mystic True Sacred Clan. Ang tanging dahilan kung bakit sila nakapasok sa Mermaid Divine Palace ay dahil kinidnap nila ang Mermaid Princess. Paano nakapasok si Jucheng at ang kumpanya? Isa lang ang posibilidad. Malamig nang umisi si Francis sa kanyang puso. Kung hindi sila pinahihintulutan ng Mermaid King, si Jucheng at ang kumpanya ay hindi madaling makapasok. Ang kapaligiran sa underground cellar ay agad na natense. Ang panig ni Jucheng ay may kalamangan sa mga numero, at ang isang mag-asawang core na disipulo mula sa Mystic True Sacred Clan ay medyo lasing, kaya nabawasan ng 20 hanggang 30% ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Bilang karagdagan, si Jucheng ay mayroon ding ilang Sovereign Lords, Beast Tamers, at Cultivator na nagsanay sa Soul Dao, Sword Dao, at Ghost Corpse Dao. Ang kombinasyon ng grupong ito ay napakalakas. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.